Mahinahon na inilagay ng isang ina ang sanggol sa kanyang kuna at pinakiusapan siyang matulog dahil may mga gagawin pa. Ang napakaliit na sanggol ay natulog tulad ng kanyang utos, ngunit habang lumipas ang oras, siya ay nagising at nagawang umalis sa kanyang kuna. Handa para sa isang kahit na anong adventure sa paligid ng tahanan habang tinitingnan ng kanyang mapusok na mga mata ang isang libro sa isang mesa sa tabi niya. Excitedly, sinubukan niyang abutin ito, ngunit masyadong maliit para mahawakan ito. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, aksidenteng nahulog ang libro mula sa mesa at napunta malapit sa kanya. Naintriga, binuksan niya ang mga pahina nito at sinimulang tingnan kung ano ang nasa loob nito. Sa isang magandang nayon, abala ang mga tao sa pagsasaka sa kanilang mga bukid. Bigla, may isang batang babae na nakakita ng isang bagay at sinabihan ng lahat at tumingala. Ito ay isang karwahe na hinihila ng mga lumilipad na kabayo. Ang babaeng bata ay naisip na ito ay isang mahiko. Lahat ng mangha habang lumilipad ang karwahe patungo sa kastilyo ng kanilang nayon. Sa bahay, ang isang batang babae na nangangalang Sefi ay tumitig sa isang libro. Tumaan ang kanyang ina, mahinahong kinarga siya at binanggit na muli si Sefi sa kwarto ng kanyang daddy. Inilagay ng ina ang reader sa isang malapit na mesa, hawak ang kamay ni Sefi. Sinabi ng ina kay Sefi na malapit na umuwi ang kanyang kapatid, isang dalagitang babae at dalawang mas batang bata, isang lalaki at isang babae. Ang batang babae pumasok sa kwarto at bumalik sa kanilang ina, Marcia. Pinapatid ni Marcia sa kanila na malapit na niyang ihain ang hapunan. Ang lagitang babae at ang pamilya ay maingat na kumuha ng sanggol na si Sefi mula sa mga bisig ni Marcia. Napuna kung gaano kaganda si Sefi at tinanong kung maaari niyang hawakan. Ang batang lalaki, isa sa mga kapatid ni Sefi, ay nabanggit na nakita siya ng isang lumilipad na karwahe ng kabayo sa labas at ipinaalam sa kanilang ina, Marcia, habang inayakap si Sefi. Ang kabataan kapatid na babae ay nagpaliwanag na malamang na bumalik ang isang magician matapos makumpleto ang isang gawain. Mukhang interesado dito si Sefi. Ang mas matandang kapatid na babae, hawak pa rin si Sefi. Pinuri niya ang kanyang talino at ipinahayag ang pag-asa na maging mangkukulam si Sefi paglaki niya. Isang babae, kapatid ni Sefi, ang nabigay ng komento, excitedly binahagi ang kanyang mga pangarap na maging isang mahiko. Binanggit niya na ang mga mahiko ay tinawag sa kapital at kaugnay ng mga noble. Ibinaliwanag niya kung paano magamit ang mga magician, ang mahika, upang lumikha ng apoy at pagtanghalang kahangahangang mga display sa langit. Pasimpleng inaasar ang kanyang kapatid na lalaki na si Raguna. Siya ay nagbalik tanaw na nasaksihan din niya ang mga mahiwagang gawaing yun. Sumali si Raguna sa usapan, binanggit na nakakita rin siya ng mga katulad na bagay at sinabi rin niya na may kakilala ang kanyang tatay na isang mahiko. Binintangan ng batang babae si Raguna ng pagsisinungaling, ngunit nagpumilit siya na may libro ng salamang kasila sa kanilang bahay. Sa pagkarinig ng salitang mahika, halatang na-excite si Sefi at inulit-ulit ang salita sa kanyang sarili. Nang bigkasin ni Sepe ang kanyang unang salita, ang buong pamilya ay natulala sa katahimikan na mangha sa kanyang tagumpay. Ang kanilang hindi paniniwala ay naging kasiyahan nang sila'y lahat magulat sa tagumpay ni Sefi. Habang hawak si Sefi, masayang inisip ng mas matandang kapatid na baka si Sefi ay isang batang henyo. Nagulat ang kanilang ina, si Marcia, sa bahayag na ito. Dahil sa kuryosidad tungkol sa kanyang reaksyon, tinanong ng mas matandang kapatid si Marcia kung bakit siya tahimik. Bilang tugon, nagulat at nagbiro si Marcia. Nagtataka kung bakit hindi mama ang unang salita na sinabi ni Sepe. Ito ang marka ng pangalawang pagsilang ni Sefe. Matatagpuan sa gilid ng Persian Empire, mayroong isang maliit na pamayanan na kilala bilang isang rife na nayon, tahanan ng populasyon na mas mababa sa 100 na mga individual. Sa loob ng kanilang maliit na tirahan ay nakatira si Sefi, ang kanyang ina at asawa, at sa kanyang kapatid. Sa kasamang palad, ang kanyang ama at ang iba pang matatandang lalaki sa nayon ay kinuha upang makilahok sa kasalukuyang digmaan. Ang walang katapusang alitan sa pagitan ng mga tao at ang mga demonyo ay naganap ng malaki sa realm na ito. Ang istruktura ng lipunan ay kahalintulad ng panahon ng gitnang edad. Tulad ng inaasahan, kailangan ng karaniwang tao sa nayon ng mas ma-access na formal na edukasyon na humantong sa karamihan na kailangan ng tulong upang magbasa, magsulat, o gumawa ng simpleng mga kalkulasyon. Subalit, hindi ito naging totoo para kay Sebe. Dahil sa isang hindi pangkaraniwang twist ng kapalaran, naalala ni Sebe ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang nakaraang buhay, siya ay sobrang nagpagod na nagresulta sa kanyang pagkakasuko sa pagod. Kaya ito, sa oras, determinado si Sebe na hindi maulit ang kamalian ng sobrang pagpupursige. Pinagsipan ni Chepe ang katotohanan na ang sobrang trabaho ay nagresulta sa pagkatalo sa buhay. Subalit kinilala niya na ang kahirapan at kasusuklaman ay hindi rin kasiya siya. Nagkadarama ito ng mababang klase. Hanggang din Chepe na makamit ang isang marangyang pamumuhay nang hindi kinakailangan na magtrabaho. Nagalayon para sa isang unang klaseng eksistensya. Kinunkluso niya na ang pagmamayari ng tirahan sa imperial na kabisera ay isang prioridad. Partido, hinikayat siya na kumilos kaagad tungkol sa mga layunin niya sa buhay. Na nauunawaan na ang wika sa mundong ito ay naiiba sa kanyang nakaraang isa. Isa, na-realize ni Chepe na ang kanyang kasanayan sa hapon ay konti lang ang silbi dito. Sa kabutihan naman, mayaman sa kaalaman ang isip ni Sefi, siyensya, kasaysayan ng tao at kanyang mga karanasan sa trabaho bilang isang matanda. Naniniwala siya na maaari siyang umangat sa ranggo ng lipunan sa mahalagang impormasyong ito mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit maingat si Chepe sa paggamit ng mga kahusayan na ito ng hayagan. Lalo na dahil limitado ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan sa mga pangunahing gawain tulad ng pagpapakain, pag-iyak, pagtulog at pagpapalit ng diaper. Naintindihan ni Sefi ang kahalagahan ng pagtatag ng matibay na relasyon sa mga taga-nayon na makakapabigay sa kanya ng mahalagang kaalaman sa pamamagitan ng regular na mga pag-uusap. Gayapaman, kinilala niya na walang sino man sa nayon na makakapagturo sa kanya ng pagbabasa o pagsusulat. Isang limitasyon na kailangan niyang tanggapin. Helplessly, sinubaybayan ni Sefe ang mga lumilipas na araw at naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ayon sa karunungan ng kanilang mga ninuno, dapat maging isang prodigy sa edad na 10 taon, isang henyo sa 15 taon, at sa edad na 20, higitan ng mga kakayahan ng isang average na tao. Ngunit, gayunpaman, maraming mahusay na matatanda sa isang rife na nayon na nabot na ang mga milestone na ito. Sa bayan, itinuturing na isang matanda ang isang tao sa edad na 15. Ibig sabihin, kailangan lampasan ni Sefi ang mga karaniwang tagumpay sa edad na yon. Kinilala ito ni Sefi at pinag-isipan niya na kailangan siyang kilalanin bilang isang prodigy sa edad na 7 upang makamit ang kanyang layunin. May 7 taon pa bago siya mag-15. Alam ni Chippy na kinakailangan niyang gamitin ang kanyang oras at pagsisikap mula sa kanyang sanggol na yugto.
Sa kanyang nakaraang buhay, nakita namin si Sefi na masigasig na nagtatrabaho sa isang opisina, nakaupo sa harap ng isang computer. Ang kanyang mga senior na kasamahan ay na-impress sa kalidad ng kanyang trabaho. Nagtrabaho, ngunit lubos na nauunawaan ni Sefi na ginugol niya ang malaking halaga ng oras sa pagkumpleto ng mga gawain iyon. Tinignan siya ng kanyang mga senior bilang isang masipag na empleyado. Ngunit, pagod na si Sefi at nagpa siyang mag-take ng maikling pahinga. Lumakad si Sefi sa opisina, napapansin kung paano napapahinga ang mga pagod na manggagawa sa sahig at kanilang mga mesa. Mga mesa. Ang eksena ito ay pamilyar sa mga kumpanya ng IT, kung saan madalas na sinasabi ng mga empleyado ang kanilang sarili sa kanilang mga limitasyon. Ito yung sa sobrang pagod na hindi na maaaring maayos. Sa tibunan ni Sefi ang kanyang sarili, sa katulad ng kalagayan tulad ng kanyang kasamahan, sa kabila ng patuloy na pag-aalala ng kanyang ina tungkol sa kanyang mabibigat na trabaho at mga panawagan para unahin niya ang kanyang kalusugan, madalas na hindi pinapansin ni Sefi ang mga babala na ito. Ang mga epekto ng pagkapagod at hirap ay nagdulot sa kanya ng pagdepende sa kape, na madalas niyang inumin sa mga oras ng kanyang trabaho. Isang araw, pumasok ang CEO ng opisina at nagbalita na upang makatanggap ng buong sahod, lahat ng mga empleyado ay kinakailangan magtrabaho ng karagdagang oras. Ang pahayag na ito ay nag-iwan ng pagkabigla at pagkadismaya sa mga empleyado. Tumugon si Chepe sa pamamagitan ng mas matinding pagpupursige, gumagamit ng mga gamot upang makasabay sa mabilis na ritmo. Sa kasamaang palad, ang siklo ng sobrang pagtatrabaho at pagpapagal ay nagdulot ng hindi mabuting epekto na naging sanhi ng hindi inaasahang kamatayan ni Kepper. Pagkatapos magising, nagkuha ni Sefi ang kanyang sarili sa isang panibagong simula. Nagbasya siyang hindi na maulit ang parehong kapalaran tulad sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang bagong layunin ay ang paglayon para sa pinakamataas na posisyon na nangangailangan ng masusing pag-aaral sa sarili. Matiyagang kinuha ni Sefi ang libro ng kanyang ama tungkol sa mahika at sinimulang basahin ang nilalaman nito. Nakilala niya ang malaking halaga ng mga mababasa bilang isang pinagkukunan ng kaalaman, kahit na siya ay tumitingin lamang sa mga hindi pamilyar na letra at sinusubukang unawain ang kanilang kahulugan. Pinag-isipan ni Sefi ang hamong ito ng malalim. Bilang isang mabilis na gumapang, pumasok siya sa yungib, kitchen, kung saan nagmasid siya ng kahoy na nakastack malapit sa fireplace at mga damit na nakasabit sa lubid para sa pagbabasa. Kinuha ni Sefi ang isang piraso ng uling mula sa fireplace at kinuha rin isang tela mula sa string. Naghahanda na sumabak sa isang gawain. Subalit, bago siya makapagsimula, pumasok sa eksena ang kanyang ina, si Marcia. Mahinahong pinagsabihan ni Marcia si Chepe. Ipinaalala sa kanya na hindi laruan ang kanyang mga gamit at nagpahayag ng pag-aalala na marumi na ang mga kamay ni Chepe dahil sa uling. Sa kabila ng mga pangyayari, wala nang ibang pagpipilian si Chepe kundi ang sumunod. Bumaba si Marcia at niyakap si Sefi ng mahigpit. Pinuhusan siya ng pagmamahal. Sa ibang sukaroni iyon, muling sinamantala ng Sefi ang pagkakataon na gamitin ang uling. Sa pagkakataong ito kumuha siya ng pahina at kinopya ang mga karakter na kanyang nakita sa mahiwagang libro. Namangha si Sefi sa labis na dami ng mga karakter na umiiral sa mundong ito. Dahil walang makapagturo sa kanya na magbasa at magsulat, naniniwala siya na ang pagkatuto sa pamamagitan ng pagsusulat ang pinakamabilis na paraan. Gadorov sinipalway ni Sefi ang pagsusulat ng mga karakter mula sa libro sa pahina. Gayunpaman, agad niya napansin ang dalawang natatanging uri ng mga karakter na nakasulat sa libro. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan kay Sefi ng pagkataka at pagkaintriga. Naalala ni Sefi ang kanyang kapatid na si Raguni. Si Yuna, na bagay natanggap na kanilang ama ang libro mula sa isang salmangkero, habang ipinagbibili niya ito sa kanya. Nagsimula siyang maunawaan na ang libro ay isang grimoire. Narealize niya na ang pagiging isang grimoire ay nangangahulugan nito ay naglalaman ng mga mahika sa lingwahe ng mundong ito. Hindi niya alam, lumapit si Raguna mula sa likod at napansin si Chefe na abala sa pagbabasa ng mahiwagang libro. Agad niyang kinuha ang libro mula sa kanya, binibigyan diin ang kahalagahan nito. Nakita niya ang pahina na pinuno ni Sefe ng mga karakter. Ang pagkakakita ng mga karakter na isinulat ng isang sanggol ay lubos na nagulat at nagulantang kay Raguna. Nagulantang. Nagtanong si Raguna kay Sefe nang may pagdududa. Tinatanong kung totoong nagsisikap siyang maging isang mahiko. Si Sefe, determinado. Senos scenes, mamigas to for that honor. So only person says warning you. One need wonder. Mani ko na year. Tumanggi si Raguna, binabanggit na hindi siya mapapatawad ng kanilang nakatatandang kapatid na si Chia kung siya ay magpapatuloy. Lalong tumindi ang mga pagsisikap ni Sefi na makuha ang aklat, habang nananatiling hawak ang aklat. Sa lekan ng Giyumari na Ragin Kimo sa isan. Walang ibang pagpipilian, humingi ng patawad si Raguna, at sa isang kalagayan ng panik, nagbigay ng sampal kay Sefi, na nagpabagsak sa kanyang likod. Napuno ng sakit, biglang umiyak si Sefi, malakas na umiiyak. Pinagtanggol ni Raguna ang kanyang mga kilos, na iniatributo niya sa pagpupumilit ni Sefi. Habang ang kanyang mga hagulgol ay nag-echo, naramdaman niya ang isang sense ng pagsisisi. Nakakita ng nakababahalang eksena, mabilis na umalis sa kwarto si Raguna, hawak ang libro, habang mabilis na nagmamadali. Nagmadaling lumapit si Marcia kay Sefi, niyakap siya ng mahigpit, at nagtanong kung ano ang nangyari. Nagtataka kung may hindi siya kasunduan sa kanyang kapatid na lalaki. Habang iniisip ni Marcia kung saan nawala si Raguna, nagtataka siya sa katahimikan. Pagkatapos ng kalahating oras, napagkanto ng mga taga na yun na ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Sefi, na si Raguna, ay patay na. So wayward. Wasting for a little hanin sa mga taga na yun. Nagsimula silang maghanap sa kanya sa buong bayan, nagpapalitan ng mga haka-haka tungkol sa kanyang kinaroroonan. Nagtataka ang iba na baka isang halimaw ang kumuha sa kanya. Siya. Samantalang ang iba ay naisip na baka umalis siya sa kanyang sariling kagustuhan. Sa gitna ng mga usapan, dumating ang malaking kapatid ni Marcia at Sefi. Sure, siya isang murikyo bahalang chismis. Ang pagbanggit kay Raguna na maaring naagaw ng isang halimaw ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Marcia. Sa kanyang kalungkutan, naalala ni Sefi ang kanyang ina mula sa kanyang nakaraang buhay na umiyak sa tabi ng kanyang kama sa ospital habang siya ay may malubhang sakit. Nakaramdam si Sefi ng pagkakasala na kinilala na ang kanyang pagnanais para sa libro ay humantong sa malubhang kahihinatnan. Patuloy na nagtatalo at nakikipag-usap ang mga residente ng nayon. Biglang bumitaw si Marcia sa kanilang hawak at tumayo sa dalawang paa. Sefi nag-obserba sa hindi inaasahang kilos ng kanyang ina at pati na rin ang kanyang malaking kapatid ay nagulat sa hindi kapanipaniwalang display ng lakas. Sinubukan ni Sefi na tularan ang paa ng kanyang ina na nagtatangkang tumayo ng sarili. Ngunit nadapa siya at nahulog na determinado. Determinado, kumilos siya at ginamit ang malapit na pader para sa suporta. Tumatayo na muli.
Namangha ang mga taga-nayon sa katatagan ni Sefi sa ganitong murang edad. Nakakita sa kanya na nakatayo ng walang tulong. Sa gitna ng kolektibong pagtataka, ginamit ni Sefi ang kanyang limitadong bokabularyo para tanungin ang kanyang ina kung saan nagpunta ang kanyang kuya, nahihirapan sa kanyang mga salita. Sinagot ni Marcia na nasuri na niya ang mga lugar na iyon, ngunit wala rin si Raguuna. Sinubukan muli ni Sepe, nakikipag-usap gamit ang kanyang mga salita. Nagtanong kung may nag-check na sa bahay ng kaibigan ni Raguuna. Iminungkahi niya na maaaring magtago ang kanyang kuya sa bahay ng kanyang kaibigan. Dahil minsan ay maaaring maging mapanlinlang ang mga bata na abala ng pananaw ni Sefi ang mga taga-nayon. Belum, isa sa mga taga-nayon, ay nagudyok sa lahat na dublehin ang pag-check at muling hanapin ang lahat ng bahay. Sa kabila ng pagkamangha ni Marcia, hindi pa rin niya ganap na maipapaniwala ang kanyang nasaksihan. Nagpatuloy si Sefi, tinanong niya ang kanyang ina kung may iba pang mga lugar na bibisitahin ni Rugina kasama ang kanilang ama. Nagtataka si Marcia sa tanong na ito. Sinubukan ni Sefi na linawin. Ipinaliwanag na maaaring pumunta si Ruguna sa lugar kung saan siya nagpipiknik dati kasama ang kanilang ama. Nagising ang kamalayan ni Marcia at alam niya kung saan maaaring naroon si Raguna. Mabilis siyang nagpasya na pumunta sa lugar na yon at tinutusang bantayan ni Seifei's big sister si Seifei sa bahay. Tumutol si Seifei, sumisigaw kay Marcia na isama siya. Kinumpronta ng kanyang malaking kapatid na kasama niya si Sefi na samahan ng kanilang ina. At nagmamadali silang umalis bago lumubog ang araw. Ang trio, binubuo ni Sefi, Marcia at ang kanyang ate. Nagmamadaling dumaan sa kagubatan at nakarating sa isang lumang sementeryo. Pinapatid ni Marcia sa kanila na sila ay nakarating na sa lumang sementeryo, isang lugar na ngayon ay iniwasan dahil sa mga gumagala na halimaw. Inihayag niya na matatagpuan din dito ang lapidan ng kaibigan ng kanyang asawa. At bago umalis ang kanyang asawa para sa giyera, sila ay nagpangako at nagsumpaan sa mismong lugar na ito. Lugar. Hinala ni Marcia na baka pumunta si Raguna sa lugar na ito na iniisip ang kanyang ama. Nagbalik ang mga saloobin ni Sefi sa kanyang nakaraang usapan kay Raguna tungkol sa librong May Salamangka. Nang marating nila ang libingan, nagtataka siya kung bakit tutol ang kanyang kapatid sa kanyang pagiging mangkukulam at kung siya ba ay nagpapakawalang kilos. Iniisip niya kung bakit sinabi ng kanilang ama na hindi niya papayagan na maging isang salamangkero at kinonsidera kung may presyo o negatibong kaugnay sa paggamit ng mahika. Napagtanto ni Sefi na wala siyang alam tungkol sa mahika dahil sanggol pa lamang siya. Tinanong niya kung ano talaga ang kahulugan ng mahika. Subalit, kung ang pagkatabi ni Raguna ay dahil sa posibleng makahinatan ng paggamit ng salamangka, kinuha niya ang libro mula sa kanya dahil sa pag-alala para sa kanyang kagalingan. Hawin hanap si Raguna. Sinayin sa pamagitan ng HTTPS, SOR, order DDI. Nakita ni Marcia siya na umuupo mag-isa sa gitna ng mga puntod. Pagkatapos siyang matagpuan, hindi niya mapigil ang kanyang kasiyahan at pangamba, kaya tinawag niya ang pangalan nito. Sa halo-halong kaligayahan at pangamba, dali-dali siyang lumapit kay Raguna at mahigpit siyang niyakap. Pinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa kaligtasan ni Raguna. At ipinahayag kung gaano siya nag-alala sa lahat. Nakikita si Sepe kasama si Marcia. Ngumiti si Raguna na may kasiyahan at binati ang kanyang pamilya. Hindi maiwasan ni Marcia na talakayin ang bagay na nagsisilbing abala sa kanya. Binahagi niya ang kanyang mga alalahanin kay Raguna. Binanggit na kung maging mago si Chefe, maaring matawag siya sa giyera at mapilitang lumahok. Itong pahayag na ito ay nagulat pareho kay Marcia at ate ni Sefe. Bilang tugon, tinanong ni Marcia si Raguna kung siya ba ay laban sa ideya na maging isang mahiko si Sefe. Tiningnan ni Raguna ang isang partikular na puntod at binalikan ang isang alaala. Sa isang flashback, ipinakita na hawak ni Raguna ang parehong magic book kasama ang kanyang ama. Nagtiwala siya sa kanyang ama tungkol sa kanyang pagnanais na maging isang mago at mag-aral ng mahika. Tumawa ang kanyang ama sa kanyang hangarin, ngunit ipinaliwanag na walang pangangailangan para kay Raguna na maging isang mahiko. Pinapanatag niya si Raguna na matatapos ang digmaan bago siya at ang kanyang kapatid na babae lumaki. Ipinangako ng kanyang ama na gagawin niya ang lahat para matapos ang tunggalian. Hinihikayat niya si Raguna na lumaki bilang isang matibay at mabait na lalaki na kayang protektahan ang kanilang ina at ang mga magiging anak ng nayon sa hinaharap. Sumang-ayon ng buong buo si Raguna sa mga salita ng kanyang ama. Labis na naantig sa flashback, ibinahagi ni Marcia ang kanyang mga damdamin at natanto na si Raguna ay nagbigay ng mga pangakong ito sa kanyang yumaong ama. Inamin ni Raguna na hindi niya natupad ang kanyang pangako at tinakampasahin ng librong Salamangka ng ilang beses, ngunit hindi niya maunawaan ang mga nilalaman nito. Pagkatapos ay inulat niya kung paano niya nasaksihan si Seifei na nagbabasa at sumusulat mula sa libro. Nagulat at naantig si Marcia sa pahayag na ito. Yakap si Raguna, nagalok si Marcia ng kanyang taus-pusong paumanhin dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang mga alalahanin. Sumukli si Raguna ng damdamin, ipinahayag na dapat niyang mas maayos na nakipag-usap na may ganoong damdamin sa isip. Binigay ni Raguna ang aklat ng mahika kay Sephiroth. Tanggapin ang aklat. Ipinahayag ni Sefi ang kanyang pasasalamat kay Raguna at ang kanyang kakayahang magsalita ay nagpaiwan kay Raguna sa gulat. Bumalik sila sa nayon kung saan ang mga taga-nayon ay naghihintay ng kanilang pagdating. Nakita si Raguna ligtas na kasama ang kanyang pamilya. Sumigaw sa tuwa ang mga taga-nayon. Maging ang batang babae ay niyakap si Raguna sa sobrang kaligayahan. Muli na ng mga dama ni Sefi ang sarili na nakatuon sa pagsusulat sa isang piraso ng papel gamit ang magic book. Kinilala niya na ang libro ay isang espesyal na isang grimoire, at nagpa siyang hindi nasubukang unawain ang nilalaman nito. Kahit na maunawaan niya ito, hindi siya sigurado kung magagamit niya ng maayos ang mahika sa loob nito. Tinimbang ni Sefi ang mga posibleng panganib na nagpapahiwatig na ang pagpasok sa labanan na may kaunting kaalaman sa mysticism ay maaaring mapanganib. Sa kabilang banda, maaaring maglingkod ito bilang isang taktika ng gulat laban sa mga kalaban na hindi pamilyar sa mahika, na nagbibigay ng isang malakas na atake o huling pagtayo ng isang mandirigma. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Ang kanyang ama ay naglalayong siguruhin na ang kanyang mga anak ay hindi papunta sa kanilang kamatayan. Ang pagkaunawa na ito ay nagpatibay ng kanyang pagtingin sa kanyang ama bilang isang mabait at marangal na tao kahit hindi pa niya nakikita ang kanyang mukha, lugar. Habang kumakapit ang pagkapagod habang siya ay sumusulat, unti-unti na lamang na naidip si Chepe sa sahig, kasama ang libro at papel sa kanyang tabi. Pinanggilayan niya ang kaginawahan ng pagiging isang minamahal na kasapi ng isang mapagmahal na pamilya sa kanyang bagong tahanan. Natutulog pa rin. Siya rin ay nakakaalam ng pananaw ng nayon sa kanya bilang isang batang henyong. Itinuring siya ng mga tao bilang isang matapang na bayani na namanghana siya ay makatayo at makapagsalita sa murang edad na 6 na buwan.
Alam ni Shepe na nakikita nila siya bilang isang hindi pangkaraniwang nilalang, marahil isang reinkarnasyon ng kilalang matapang na bayani, at itsinaro na say na may matas na pagparohalag. Gayunpaman, nakilala ni Sifi na may maling pangunawa sa mga taga na yun. Habang nagtatrabaho ang kanyang ate at isa pang bata sa mga bukid, dumating ang isang bisita. Ay sa Mara Strayer na ka-armor. Sakay ng kabayo at may bitbit na bag. Nagtanong siya kung ang nayon ba ay nasa sakuna. At kinumpirma ito ng ate. Nagpakilala ang kabalyero bilang si Nergoria. Sa Showavarant screening ayon, may wear si Nergoria na Juming Chevrolet Pagits and may wag-usap sa matawang na bayani. Nakaupo si Nergoria sa mesa, tinatamasa ang pagkain inihanda para sa kanya ni Marcia at Raguna na nakamasid habang siya ay kumakain. Sa pagtatangkilik ng isang piraso ng tinapay, kinumbinsi ni Nergoria si Marcia na masarap nga ang kanyang pagkain. Ipinahayag niya ang pasasalamat para sa mahahalagang sangkap na ginamit kahit na tinuturing niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Samantala, si Chefe sa mga braso ni Marcia ay nakita ang kakaibang pag-uugali ni Nergoria at tinawag siyang kakaiba. Mamaya, sa bahay ni Velum, ang mga taga-nayon ay ipinakilala kay Nergoria bilang isang knight mula sa orden ng mga knight. Pinaliwanag ni Velum na siya ay nagpapatrolya sa kapaligiran. Siya horik sa ubay mo maganagaw. Inanunsyo ang pananatili ni Nergoria sa nayon at hiling sa mga taga-nayon na ipakita ang kanilang pagkamapagpatuloy. Dahil sa karamdaman ng matandang taga-nayon na ayos na manatili si Nergoria kay Sefi, Marcellais at sa iba pang taga-nayon, siya at Rughuna. Kinilala ito ni Sefi bilang isang pagkakataon na masinsinang babantayan si Nergoria. Pinapanatili ni Sefi ang isang walang malay na anyo habang lihim na sinusundan si Nergoria. Araw-araw, si Nergoria ay nag-inspeksyon sa nayon tuwing umaga at gabi. Sa gabi, tumutulong sa mga taga-nayon sa pagputol ng damo, pagkuha ng tubig at paglalaro sa mga lokal na bata. Napansin ni Chefe na kakaiba na isang tao lamang ang ipinadala para hulihin ang mga magnanakaw. Pinag-iisipan ng seguridad ng nayon. Iniisip niya na baka dumating si Nergoria para makita ang bata na makakabasa ng mahiwagang libro. O kinukumpirma ang mga chismis tungkol sa presensya ng isang bayani. Nagnilay-nilay si Sefi kung si Nergoria ba ay isang sugo mula sa imperyo na naglilikom ng impormasyon. Sa gitna ng mga ito, nagnilay-nilay si Sefi sa pagkakapareho ng pagkamatay para sa kaharian at sumusuko sa sobrang trabaho. Tinanong din niya kung iba talaga ang tunay na layunin ni Nergoria mula sa mga posibilidad na ito. Sinubaybayan ni Sefi ang bawat kilos ni Nergoria. Subukin na alamin ang kanyang tunay na intensyon. Tumawag ang ate para sa tulong ni Marcia. Nagtulak kay Marcia na magpaalam at tanungin si Nergoria kung maaari ba niyang bantayan si Sefi pansamantala. Nagulat si Nergoria at ipinahayag ang kanyang pag-aalinlangan sa pag-aalaga sa mga bata. Naaring siya sa karanasan. Subalit, tiniyak sa kanya ni Marcia na iba si Sefi sa karaniwan at inakala niyang magiging maayos ito. Nang umalis si Marcia, naiwan si Nergoria at Sefi na mag-isa sa bahay, nagmamasid sa isa't isa ng may kuryosidad. Lumapit si Sefi kay Nergoria na nararamdaman ng kaba at pagkabalisa sa sitwasyon. Inabot ni Sefi ang kanyang braso, humihiling ng yakap. Si Agoria, hindi sigurado sa paghawak sa mga bata, nagatubili, ngunit ang mga luha ni Sefi ay nagpilit sa kanya na sumuko. Kinabahan, siya ay ngumiti. Kabado, tinanggal ni Nergoria ang kanyang armadura at niyakap si Sefi. Nang makita ni Sefi ang mukha ni Nergoria, natagpuan niya ang kanyang sarili. Maganda. Sa mga sumusunod na araw, nakakuha si Sefi ng pangunawa sa maaway na kalikasan ni Nergoria. Sa kabila ng kanyang papel bilang isang mandirigma, hindi makayanan ni Nergoria na makakita ng manok na pinapatay para sa pagkain. Napansin din ni Chefe na may malalim na agam-agam sa sarili si Nergoria. Nagdadama ng pagiging walang silbi. Dahil hindi siya makapatay, kahit isang demonyo, kahit ilang henerasyon ng mga knight ang nagawa na ang katuparan na iyon. Nakarelate si Chefe sa pakikibaka ni Nergoria. Mga ideal, ang nabagkanto na marahil ang pagtatalaga kay Nergoria na hulihin ng mga magnanakaw ay paraan para mabigyan siya ng layunin. Habang unti-unting natutulog si Nergoria, Chefe tinanong kung okay siya. Tinanong din ni Nergoria kung okay siya. Nagbukas siya, inamin ang kanyang mga damdamin ng walang silbi. Naintindihan ni Sefi kung bakit si Nergoria ang ipinadala sa nayon at ikinumpara ang kanyang sitwasyon sa isang empleyado na ibinaba sa mas mababang posisyon sa loob ng isang korporasyon. Kung ipinadala man si Nergoria para harapin ang mga magnanakaw o hindi. Napagtanto ni Sefi na, sa huli, narito siya bilang dagdag na pasanin. Nakikita si Nergoria na malungkot. Sefi inaliw siya sa pamamagitan ng pagpapahapyaw sa kanyang ulo at pinahikayat siya na huwag maging sasakit. Bigla ang nagising si Nergoria na nagdulot na maibato pataas si Sefi. Madalian, hinuli ni Nergoria si Sefi sa kanyang mga braso. Habang nakahiga, tinanong ni Sefi si Nergoria tungkol sa pagtatapos ng kanyang mga araw bilang isang knight. Pinanggit na ang tungkulin ng isang kawal ay protektahan ng mga walang sala. Kinumpirma ito ni Nergoria. Ngunit dagdag na hindi sila karapat-dapat ang protektahan kung may makakapatay ng isang buhay. Nagsalita si Sefi kung inaasahan ba ni Nergoria na ituloy ng karaniwang tao ang lahat ng mga buhay, kahit ang mga hayop na may ganitong paggalang. Hinangaan ni Sefi ang malinis at mabuting puso ni Nergoria. Puso, nagnanais na maging malakas tulad niya at protektahan ang lahat. Goria, naantig ng mga salita ni Chepe. Napakita siya ng kasiyahan at kinumpirma na si Sefi ay isang bayani. Sa pagmumuni-muni sa kanya nakaraang mga pakikipagtagpo, ibinahagi ni Nergoria na narinig niya ang mga chismis tungkol sa isang matapang na batang bayan sa isang partikular na nayon. Ibinahayag niya ang kanyang karangalan sa pagkakakilala kay Sefi. Tanong pa na protektahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Si Gregoria, bagaman nahihirapan na maunawaan ang libro ng Maheka, ganap, nagawang maunawaan ang ilang mga salita mula dito. Sa katiyakan na walang masamang intensyon si Nergoria, itinuloy ni Sefi ang kanyang pagsisikap na maunawaan ang grimoire. Natuklasan niya na ang kakayahang magbasa ni Nergoria ay tumulong sa kanya na maunawaan ang higit pa tungkol sa mga alamat, mga sulat, lalo na yung may kinalaman sa pagpapalakas ng mahika ng hangin. Subalit may hamon. Ang mga salamangka ay naitala sa isang sinaunang wika na napatunayang mahirap unawain. Sinubukan ni Sefi na bawasan ang bawat stroke para mapadali ang pagdecode. Visual na paghihiwalay. Sila, habang nagtitipon ng mga taga-nayon, nagpatuloy si Sefi sa kanyang pagbasa at pangunawa. Iniayos niya ang mga salita tulad ng mga keyword na kanyang ginawa sa kanyang nakaraang buhay. Inilapat ng mga pamamaraan ng pagdecode na ginamit niya para sa mga computer programs. Binuksan ni Sefi ang mga lihim ng magic text. Tuwang-tuwa siyang ipinahayag ang kanyang tagumpay na nagulat sa lahat ng nasa lugar. Gayunpaman, hindi sigurado si Chefe kung paano aktibahin ang mahika na kanyang na-decode. Siya ay sumali. Ipinaliwanag na ang proseso ay medyo tuwid.
Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbigkas ng mahiwagang salita, ang mahika ay magiging aktibo. Naalala niya ang nasaksihan niya itong ginagawa dati. Si Sefi, nalito pa rin, ay pinahayag ang kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa pagbigkas ng mga spell at nagtataka kung kailangan ba ng mga espesyal na tulo kasanayan. Siya'y lumapit kay Raghuna, nagtatanong kung may natatandaan siyang anumang detalye sa gitna ng mga pangyayaring ito. Tahimik na bulong ni Noguria, aerial shot. Tinuon ni Sefi ang kanyang pansin kay Noguria pagkarinig nito. Ipinaliwanag ni Noguria na minsan siya ay saksi sa isang magician sa malaking syudad na nagperform ng isang spell na tinatawag na aerial, putok. Isinalaysay niya kung paano nag-conjure ang magician ng malakas na pwersa ng hangin sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng pangalan ng spell. Sinuri ni Sefi ang mga salita ng panahon, patay nag-iisip kung aling bahagi ang uulitin niya, lumilingon kay Noguria. Tinanong ni Sefi kung ang episode ba ay naisulat sa sinaunang wika. Kinumpirma ni Noguria na totoo nga ito. Determinado, nagsimula si Sefi na maghanap ng pahayag ng pag-activate ng spell sa kanyang sarili. Ang kanyang tingin ay nahulog sa isang partikular na salita na isinulat niya sa sahig, at habang binabasa niya ito ng malakas, sumabog ang isang maliit na bugso ng enerhiya. Ang hindi pangkaraniwang display ay nag-iwan sa lahat sa kamanghamanghang pagtataka. Ang lakas ng salamangka ay nagdulot na mauntog si Sefi sa lupa. Sa kabila ng epekto, maluwalhating ipinahayag ni Sefi na matagumpay na na-activate ang atake. Sa araw na yon naging opisyal na manggagaway si Sefi. Nag-relax si Sefi sa isang mainit na paliguan. Nagkakaroon ng aliw sa nakakapagpahingang tubig. Nagkomento siya na ito'y parang kanlungan para sa kanya. Pinamahalaan ni Gregorio. Si Sefi nagtanong kung ang kanyang eksperimento ay matagumpay. Ipinaliwanag ni Sefi na ang kanyang oras sa mainit na tubig na paliguan ay isang eksperimento. Kwento niya kung paano siya nakalikha ng bugso ng hangin sa ibabaw ng kanyang palad matapos matagumpay na ma-activate ang air spell kanina. Inilawak niya ang kanyang mga eksperimento. Sinubukan niya ngayon na lumikha ng tubig. Sa kanyang mga pagsisikap, naipuno niya ng tubig ang bathtub. Inihayag ni Sefi na ginamit din niya ang salamangka, trajectory designator, na nagpapahintulot sa kanya na palamigin ang isang sugat na kanyang natamo. Pinag-usapan pa ni Sefi ang kanyang mga pagtatangka na tumawag ng mga spell na may kaugnayan sa hangin, tubig, at apoy. Napagtanto niya na ang kanyang unang mga pagsisikap ay madalas na nagbubunga ng mga panahon na nagpapaputok sa lahat ng direksyon, katulad ng isang kamikaze attack. Sa kabutihan, ang magic book ay naglalaman ng kaunti na pinipigilan ng ganitong kahaluan ng mga kahihinatnan. Pinapayagan siya ng salamangkang ito na mag-ipon ng mana sa mga tiyak na direksyon, nagpapalakas ng proteksyon, katumpakan, habang ang tubig na kanyang tinawag sa simula ay hindi malamig. Ginamit niya ang isang panahon ng pagpapalamig. Bukod dito, natuklasan niya ang isa pang kaunti na nagbibigay kakayahan sa kanya na baguhin ang kalikasan ng mana mismo. Matagumpay na natutunan ni Sefi kung paano manipulahin ang temperatura sa pamamagitan ng kanyang mahika. Sa tulong ni Noguria, lumabas siya sa paliguan. Pagkatapos ay tinawagan ni Sefi ang kanyang ina, Marcia, upang kunin ang kanyang mga damit. Sa mga damit, sinabi ni Marcia sa kanya na ang mga damit ay naghugas na pero mangangailangan ng sandali para matuyo. Sa huli, bihis niya si Sefi sa isang oversized na dress na natuklasan ng lahat na cute at angkop. Sa kabila ng pakiramdam ng hiya sa damit, nagbigay kasiyahan kay Marcia ang kakit-akit na hitsura ni Sefi. Ito ay humantong sa ilang selos mula kay Raghuna na tinukso ng kanyang ate tungkol sa kanyang mga magiging mukha na kahawig ng kanilang ama. Isang kakatuwang pangyayari ang naganap ng magbihis bilang babae si Raghuna na nagbibigay kasiyahan sa pamilya. Napagtanto ng maliit na batang babae, si Paria, kung bakit kinuha ng kanyang ina ang kanyang damit at pirong nagtawanan kay Raghuna. Nagudyok ng habulan sa kanila habang nagtitipon ng pamilya para sa isang pagkaing inihanda ng ate. Nagbalik tanaw si Sefi sa kaligayahan ng paggugol ng oras kasama ang kanyang pamilya araw-araw. Isang malaking kontrasta sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, isang hindi inaasahang kaganapan ang malapit ng maganap. Nadinig ni Sefi ang mga sigaw na nagmumula sa kanyang kwarto at dali-daling lumabas upang makita ang isang lalaki na may hawak na itak sa kanyang ina, Marcia. Sino ang nagmamakaawa para sa kanyang buhay? Sinaksak ng lalaki si Marcia sa likod habang siya ay nagtatanggol kay Raghuna. Sumigaw si Raghuna bilang tugon at akala ng lalaki ay napaslang na niya si Marcia. Yumapak siya kay Marcia at pagkatapos ay binalingan niya si Raghuna nang siya'y pumalag. Sinipa siya papuntang lupa, sa sahig. Lumabas din si Sefi, tumatawag, para sa kanina at sinubukan tumulong sa pamamagitan ng pag-ibo kay Marcia. Ngunit tapos sumidugo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hinawakan ng lalaki ang mga damit ni Sefi. Itinapon siya sa lupa at sinabihan siyang mamatay. Sa kabila ng pagkakatapon, sinubukan pa rin ni Sefi na lumapit muli. Habang naghihirap, nagmamakaawa si Marcia sa Sefi at Raghuna na tumakas. Itinuloy ng lalaki ang kanyang marahas na mga kilos. Tinamaan si Marcia. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sefi na hindi siya makakalaban sa bandit, kahit na mayroon siyang reinkarnasyon at mahikal na mga kakayahan. Subalit, binato niya ng isang mahiwagang panggigil sa dugo ang lalaki. Dugo ay nagtipon sa harap ng kanyang mga kamay, at itinuro niya ito sa lalaki. Tumama sa kanya ang dugo sa mga mata na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at nagpapahiyaw sa kanya sa sakit. Si Sefi ay gumapang patungo sa lalaki, paulit-ulit na ginagamit ang salamangkang bloodshot sa kanyang braso. Sumabog ang kanyang braso mula sa isang tiyak na punto na nagpabagsak sa kanya sa pagtakbo at humihingi ng tulong. Dugo ang bumubuhos mula sa kanyang sugatang braso. Si Sefi, sa pamamagitan ng pagkontrol ng trayektorya, ay muling nagcast ng bloodshot spell na tumama sa tumatakbong lalaki at nagdulot ng kanyang pagbagsak. Habang si Sefi ay umuusad papunta sa nahulog na lalaki, nakita niya ang kutsilyo malapit. Walang alinlangan o takot, kinuha niya ang kutsilyo at sinubukang saksakin ang lalaki. Subalit some intervened si Raghuna, hawak si Sefi at sinabi sa kanya ito ay sapat na. Tiniyak niya sa kanya na okay lang ang lahat. Sa sandaling iyon, nagbukas ang pinto na nagpapakita ng malaking kapatid na may pereya sa kanyang mga bisig. Nagtanong ang malaking kapatid tungkol sa sitwasyon at nakita si Marcia sa lupa na may Raghuna at Sefi na sinusubukang itigil ang pagdugo. Muling nagtiwala siya kay Marcia at inorganisa sina Raghuna at Paria upang tumulong sa sitwasyon. Kumuha ng tela para sa mga sugat ni Marcia. Maliwanag ang pag-aalala ng malaking kapatid habang nagpapahayag siya ng pag-aalala sa sitwasyon. Binanggit ni Sefi ang paghahanap kay Belom para sa tulong, pero pinigilan siya ng ate niya, nagbabala tungkol sa mga tulisan sa pangunahing luwasan. Si Sefi ay nananatiling determinado na humingi ng tulong, at dinala siya ni Raghuna sa likod habang sila ay naglalakad para humanap ng tulong. Hiningi ni Raghuna sa kanilang ate na si Marian na alagaan ang kanilang ina habang sila ay umalis. Nagumpisa si Sefi na manginig sa kanyang pagtulog, na nagtulak kay Raghuna na gumising at tumawag kay Marcia.
Ipinapaliwanag na nagkakaroon muli ng bangungot si Sefi. Sa kanyang pagtulog si Sefi ay bumubulong ng mga salitang tulad ng sobrang trabaho at error sa syntax. Pinapalabag loob ni Raguna si Sefi sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang ulo. Tinitiyak sa kanya na okay ang lahat. Hinawakan ni Sefi ang kamay ni Raguna at unti-unti nitong nawala ang kanyang pagyanig. Dumating si Marcia at kinilala na nagawa ni Raguna na pakalmahin si Chepe. Pinuri niya si Raguna para sa kanyang mga ginawa. Sinabi niya na ito ang inaasahan mula sa isang responsabe na kuya. Gayunpaman, ipinahayag ni Raguna ang kanyang mga pag-aalinlangan tungkol sa kanyang lakas, kumpara sa kanilang ama at ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika tulad ni Safi bilang tugon. Tumawa si Marcia at pinatunayan sa kanya na hindi ito totoo. Pagkatapos niyang pumukpok sa ulo ni Raguna at binigyang diin na higit sa sapat na ginawa niya, tumakbo si Raguna at Sefi patungong town square para humiling ng tulong para sa kanilang ina. Tinanong ni Raguna si Sefi kung ligtas si Nerguria at ang punong lungsod na si Bellum noong raid. Tabo nila. Gayunpaman, abala ang isip ni Sefi sa sandaling hawak niya ang kutsilyo at maaaring napapatay niya ang bandito. Pinapanatag siya ni Raguna. Ipinaliwanag na ang mga kriminal ay malalakas na kalaban, kung kaya't ang naglagay sa kanilang tahanan ay buhay pa. Binigyang diin niya kay Sefi na hindi dapat siya mag-aksaya sa pagsasaktan ng mga bande. Dahil siya ay mapanganib, pinapaalalahanan ni Raguna si Chepe na siya ay isang bayani, nagtatanggol sa mundo. Ang kanilang ina. Dumating si Sefi at Raguna sa isang sulok kung saan nakita nila si Nerguria na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang bandido. Pareho silang magaling na sorter. Ipinapakita ang kahanga-hanga na galing sa pakikipaglaban. Binigyan ng tao ng puri ang kasanayan sa espada ni Nerguria, ngunit pinanggit na kulang siya sa karanasan. Sa kabila ng pagsisikap ni Nerguria na harangin ang kanyang mga pag-atake, sinipa siya ng bandido sa mukha habang palihim na naglalagay ng atake. Samantala, itinali ng iba pang mga bandido ang mga taga-nayon at pinagmasdan ng laban, hinahalakakan sila. Ang kanilang leader. Lumapit si Raguna at Sefi kay Vellum na rin kasama sa mga nakatali. At tahimik niyang tinanong siya tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Vellum na dahil sa gabi-gabing pagbabantay ni Nerguria, karamihan ng mga taga-nayon ay nakahanap ng ligtas na lugar noong atake ng mga bandito. Binanggit niya na nagpasimula si Nerguria ng pakikipagduelo sa leader ng mga bandito upang bilhin ang oras at tulungan ang mga matatanda na makaalis. Habang nagpapatuloy ang labanan, tinanggal ni Nerguria ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang mukha sa mga nagulantang at nabighaning mga bandit. Nagpahayag ang pinuno ng mga bandit ng kalituhan tungkol sa presensya ni Nerguria sa probinsya at nagtataka na ang kanyang galit sa mataas na ranggong mga noblo ang nagtulak sa kanyang mga kilos. Minungkahin niya na kung ang Nerguria ay magwagi, patatawarin niya ang mga matatandang taga-nayon habang lumalala ang konfrontasyon sa pagitan ng leader ng mga bandit at Nerguria. Sa Larguria, nagkonsentra si Raguna at Sefi sa pagpapalaya sa iba pang mga taga-nayon kasama si Velzeria. Vellum, hinimok ni Sefi si Raguna na samahan si Vellum na bumalik sa kanilang ina para sa tulong. Lakas loob na lumapit si Sefi sa eksena ng labanan, itinataguyod ang sariling kamay. Sa kabila ng pangamba ng mga taga-nayon, pinatibay ni Sefi ang kanilang loob. Sila, na nagpupumilit na magtiwala sila sa kanyang kakayahan bilang bayani. Lumapit siya sa isa sa mga bandit, na lumilitaw na nagulat sa kanyang presensya, si Fizz na agad na ginamit ang kanyang solidong freeze spell, na nagdulot ng pagyelo sa paa ng bandit. Mabilis na natigil ang binti ng bandito, at kumalat ang nagyayelong lamig sa buong katawan niya. Sa takot, humingi siya ng tulong, nagdulot ng gulat sa iba pang mga bandito na saksi sa eksena. Narinig niya, tinungo ni Chepe ang natitirang mga bandito. Ipinakita niya ang mga butil ng buhangin sa kanyang palad. Bigla, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa kanyang kamay, na nagpabagsak sa parehong mga bandit ng isang malakas na impact. Ang bandit, ang leader, na bahala sa ingay, nagtanong sa kanyang mga kasama tungkol sa nagaganap na sitwasyon. Tinungo ni Sefe ang natitirang mga bandito na may matatag at malakas na aura. Pinatatakbo ng pagkaunawa na ang nakaraan niyang buhay ay hindi nasayang. Sa kanyang isipan ay puno ng iba't ibang source codes, isang yaman ng kaalaman na kung minsan ay nagpapahirap sa kanya sa panaginip. Ang mga programang iyon na kanyang masusing pinag-aralan at tinrabaho hanggang sa huli niyang buhay ay nasa kanyang kamay ngayon. Nagpakita sa pamamagitan ng kanyang mga incantation. Ang mahika sa loob ni Sefi ay rumagasa. Ang kanyang mga hakbang ay nagpadama ng labis na enerhiya habang siya ay papalapit sa mga bandito. Nag-trigger siya ng isang reaksyon na nagulat sa mga bandito na naniniwala na may hawak siyang pambihirang kapangyarihan. Tumutugon sa kanyang kalooban, si Sefi ay nagpalaya ng kanyang malakas na mahiwagang alon gamit ang kanyang pamaypay laban sa mga bandido na nagdulot ng isang alimpuyo ng kaguluhan na magiging sanhi ng kanilang pagkasunog. Ginamit ni Sefi ang isang wind spear, tumatama sa isa pang bandit at ipinadala siya sa lupa. Lumapit si Sefi sa pinuno na siyang tanging nakatayo pa. Ang leader ng mga bandit ay sumisigaw at kumakaway ng kanyang plagot sa Sefi. Isang atake ang kanyang layunin. Sa oras na ilunsad niya ang kanyang pag-atake, tumating si Nerguria sa eksena, sinasalag ang kanyang suntok. Idineklara ni Nerguria ang kanyang sarili bilang kanyang kaaway. Sa pagdinig nito, tumalon pasulong ang leader upang atakehin si Nerguria. Ngunit matagumpay niyang inilagan ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng mabilis na bagalis. Nagulat ang leader sa di inaasahang maniobra. Naiba ang mga galaw ni Nerguria kumpara sa kanyang karaniwang pagsasanay. Nakakagulat ito. Ang pinuno. Alam mo ang simpleng pagka-overpower sa pinuno ay maaari maging dahilan para sa kanyang mga subordinate na magdulot ng higit pang gulo. Nerguria ay nag-orchestrate ng isang display upang ilihis ang kanilang pansin. Sa gitna nito, hinihintay niya ang tamang pagkakataon. Agad niyang sinamantala ang pagkakataon. Mabilis na inilunsad ni Nerguria ang pag-atake. Direktang hinagupit sa tiyan ng leader at ibinagsak siya. Tinitigan ni Nerguria si Sephay ng may pagmamahal. At Sefi ay bumalik ng tingin na may parehong init. Sila ay nagyakapang mahigpit. Gayunpaman, bigla na namang naglunsad ng ibang atake ang leader ng mga bandit mula sa likuran na mabilis na na-intercept ni Nerguria. Bilang tugon, nagcast si Chepe ng isang flash spell upang babulagin pansamantala ang pinuno. Sa kabila ng hadlang, nagpatuloy ang pinuno ng mga bandit sa malakas na pagsalakay. Muling ginamit ni Chepe ang mahiwagang liwanag. Sa oras na ito na may mas matinding kagilagilalas, matagumpay na nabulag ang leader ng mga bandit. Sa kanyang pagkabulag, Nerguria ay pinagsamantalahan ng pagkakataon at inilunsad ang isang pag-atake, lumilipad at sumusugod sa pinuno. Sa pamamagitan ng palo na ito, ibinagsak sa lupa ang leader.
Sa pagmamasid sa eksena, dali-daling tinungo ng ibang nayon at ang nakatatandang lalaki ang mga ito. Nagpahayag si Nerguria ng pasasalamat kay Kepe. Kinikilala na ng walang tulong ni Tepe, baka siya ay natalo. Nagtulungan ng mga taga-nayon para talian ng mga lubid ang kanilang pinuno. Pinanghawakan ni Sefei ang kamay ni Nerguria at pinakalma siya, sinasabing hindi siya bababa ang tingin kay Nerguria dahil sa sitwasyong ito. Sa kabuuan, siya ang pinuno ng nayon. Sa lahat sila'y parang mga kapatid na babae. Nang marinig ang terminong kapatid mula kay Sefi, halata ang kasiyahan ni Nerguria. Nagsama-sama ang mga taga-nayon kay Sefi at Nerguria. Binubuhusan sila ng papuri para sa kanilang katapangan sa pagtatanggol sa nayon at tinawag silang mga bayani. Gayunpaman, nagsimula si Seifei na makaramdam ng pagkahilo, isang kahalintulad ng pagkakagising sa buong gabi at paggamit ng malaking halaga ng magiya. Walang pagsasaalang-alang na nagtatapon si Seifei ng mga salamangka. Nahabol sa kanya ang kanyang pagkapagod. Sa nayon, masugid na nagtrabaho ang mga residente sa pag-aayos ng kanilang mga tahanan at pagkukumpuni ng nagawang pinsala. Aktibong sumama si Raguna sa effort, tumutulong sa mga taga-nayon. Samantala, naghihanda si Parian ng pagkain para kay Raguna at tinawag siya para kumain. Sa kasamaang palad, nasaktan pa rin si Marcia at hindi pa lubos na nakakabawi. Sa tabi ng kanyang kama, sumulat siya ng liham na hindi niya kailanman binasa. Itinago niya, lumilipat sa kastilyo ng lungsod. Lumapit ang isang tao sa pinuno at ibinigay ang isang sulat. Binalasahan ng pinuno ang nilalaman nito. Nagulat sa pagbasa na ginamit ng isang sanggol na wala pang isang taong gulang ang mahika upang palayasin ang bandido. Mga minuto, ang nagdala ng sulat si Lard. Ipinahayag na ito ay isang opisyal na ulat mula sa kagawaran ng militar na pananaliksik. Tinanong ng pinuno kung talaga bang si Kuya Yako ang nagbuo ng aplikasyon. Kinumpirma ni Sailard ang kanyang kawastuan. Ang pinuno, habang nagsasarap ng kanyang alak, nagpahayag ng aplikasyon ay tila mas higit na banta kaysa sa isang formal na kahilingan. Hiling niya. Sinabi niya na ito ay favorable at nagpasya na makipagkita kay Kuya Yako para personal na talakayan ang usapin. Pinagutos ng leader kay Sailor na gawin ang kinakailangang mga arrangement na kung saan siya ay sumang-ayon na gawin. Sa gitna ng isang tawa, nagbiro ang leader at tinanong kung interesado rin si Sailard sa intriga. Sinagot ni Sailard na kung ang pinuno ay nag-intend na makipag-ugnayan ng sanggol sa apat, maaaring humantong ito sa potensyal na mga problema dahil sa sobrang lakas. Ipinaliwanag ng leader na ito mismo ang dahilan kung bakit nais niyang makaharap ang sanggol ng harapan. Habang sila'y naglalakad, binanggit ng leader ang mga alamat ng simbahan at sinabi na tinutugunan niya ang sitwasyon na may realistikong saloobin sa pinakamalaking bansa sa kontinente, ang imperyo ng Varian. Ang imperial na lungsod ng Bayoland ay saksi sa isang karwahe na nagdadala kay Raguna at Sephaid, tumingin sa labas ng bintana. Ipinagbigay alam ni Raguna kay Chep na sila'y dumating na sa kabisera. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Imperial Hospital upang ipasok ang kanyang ina. Sinundan ito ng pagbisita sa kastilyo ng Bayoland. Kasama sila ni Marcia at Nerguria, ang huli ay sumasakay sa kabayo. Nag-check-in si Nerguria kay Marcia. Tinatanong kung komportable ba siya sa loob ng karwahe. Tiniyak ni Marcia sa kanya na siya ay nagagawa ito ng maayos. Sa tugon sa balita ng naunang pag-atake, nagpadala ang imperyo ng isang pangkat na mag-iimbestiga sa isang nayayamang nayon. Naiintindihan ang sitwasyon, nagpasya ang kaharian na ipatawag si Sifi sa Imperial City. Hiniling sa kanya na detalyado mong ipaliwanag ang insidente ng bandit na maaaring kasama ang detalye ng mahika na ginamit niya. Bihira ang mga mangkukulam sa mundong ito. Ginagawang makatuwiran para sa imperyo na magpakita ng malaking interes, lalo na kapag pinagpakawalan ng malalakas na salamangka sa isang liblib na nayon tulad ng Raif. Si Sifi, sa kabila ng kanyang pagnanais na harapin ang mga magnanakaw gamit ang mga kasanayan ni Nerguria habang tinatago ang kanyang mahika. Nakilala niya na ang pakikialam ng imperyo ay nagsimula dahil sa kanyang dalangin. Hiniling niya na ang kanyang ina ay magpa-treatment sa isang ospital sa loob ng kaharian. Sa ospital, nagpapahinga si Marcia habang naglalakad-lakad si Sifi. Nakakita ng mansanas sa lupa, pinulot ito ni Sepe. Itaas ito, nakaramdam ng nostalgia para sa prutas. Bigla, kinuha ng isang batang lalaki ang mansanas mula sa kamay ni Sefe. Ibinagang kinitubilang kanya dahil may bibisitahin siya. Pinagsabihan ng ina ng bata siya dahil sa kanyang bastos na asal sa isang babae. Pinangako ni Sefe sa kanila na maayos ito. Gayunpaman, nagulat ang ina at anak sa biglaang pagsasalita ng sanggol. Ang gwardiya ng kastilyo ay naroon at sinabihan si Sefe na oras na para pumunta sa kastilyo. Naroon din si Nerguria at tinanong si Chepe kung maayos lang lahat. Tumugon si Sepe na nakita niya ang isang mansanas na naglalaro. Samantala, nagulat ang batang lalaki at kanyang ina sa sitwasyon. May binulong ang ina tungkol sa ginhawa ng dugo at nagmamadaling umalis, kasama ang sanggol. Nagtataka si Sifi sa mga salita ng babae. Sa kastilyo, si Cecil. Si Sefi ay nasa harap ng hari. Nasiyahan ng hari sa pagkakakilala kay Sepi at tinawag siyang isang sariwang dugo na tagapagpatay. Ang ditulong ito ay nag-iwan kay Sepi ng pagkalito. Ang leader ng mga bandido, si Beria, ay nabulag ang paningin, natamo ng mga sugat sa kanyang kanang braso at kaliwang binti at nahirapan sa trauma sa kanyang ulo. Ang susunod na bandido ay malalaki ang paghinga. Mga pasa na nagtatakpan ng kanyang itaas na katawan, lalo na ang kanyang mukha at may sprain na leeg pa. May isa pang lalaki na may mga paso sa kanyang ilong at bibig. Ang mga Royal Guard at pulis, sa kanilang pagsaksi dito, nagulat sila. Isa sa mga tulisanong nakaharap sa pinakamasamang kahinatnan na may mga buto na nabali. Nagdusa pa siya ng malubhang mental na pinsala, lalo na patungkol sa salitang Sefi na siyang nagdulot ng mga panahon ng kahibangan at pagkawala ng malay sa kanya. Nabasa ni Sellard na inakala ng mga investigador na pinatay ng mga taga-nayon bilang paghihigante. Gayunpaman, matapos marinig mula sa magnanakaw, nalaman na ang trabaho ay ginawa ng isang sanggol na nagngangalang Sam, si Sefi. Ang mga investigador ay labis na nagulat sa bigat ng sitwasyon na tinukoy nila si Sefi bilang sariwang dugo na tagapagpatay. Narinig ang lahat ng ito, naging paranoid si Sefi. Takot din ang lahat ng mga gwardya at pulis na nakapaligid sa kanya. Sinabi ng hari na ang kalupitan at kawalang awa ni Safie ay talagang kahanga-hanga. Inakala ni Sefi na siya ang sisihin sa sitwasyong ito.
Sumagot ang hari na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga nang marinig niya na isang sanggol ang nagpatumba sa Night Brigade. Napagtanto ni Sefi na ang mga bandido ay kilalang mga magnanakaw. Anhin man niya, alon sa mga lagalag na iyon ay parang ganoon. Tinanong ng hari si Sefi kung paano niya nagamit ang mahika sa unang lugar. Sinabi ni Sefi na malamang ay nagamit niya ito nang hindi niya namamalayan. Hindi niya nalaman na ginagamit niya ito hanggang sa katapusan. Pagkatapos ay tinanong ng hari si Sefi kung hindi niya magagamit ang mahika ngayon. Ibinaliwanag ni Sefi na sobra siyang natakot kaya hindi niya masyadong naaalala ang nangyari. Medyo nag-relax ang hari at sinigurado sa kanya na walang dapat ipag-alala. Walang problema. Wala siyang balak singilin si Sefi sa ginawa nito. Binanggit ng hari na sinusubukan lamang ni Sefi na protektahan ang kanyang sarili at iba pa. Pagkatapos, binago ng hari ang usapan. Binanggit na mataas na pinuri ng mga nayon ang kanyang mga aksyon noong gabi. Tinawag nila siyang isang bayani at sinabi sa hari tungkol sa kanyang kagitingan. Idinagdag ng hari na inilarawan ito ng puno ng nayon bilang isang cool at hindi pinapansing pagpapakita ng pakikipaglaban kahit na tila ito ay isang madugong labanan. Ito, nagulat si Safi. Binanggit ng hari na hindi siya maniningil kay Safi para sa pagkuha ng mga bagay sa kanyang mga kamay, ngunit gusto niyang linawin na ang anumang pagkuplong laban sa kanya ay ituturing na krimen. Ito, naramdaman ni Sefi ang pagkapuno. Binago ng hari ang usapan. Sinabi nila ay natatalakayan nila ang mga bagay-bagay sa negosyo. Tumingin ang hari kay Sellard at hiningi ang kanyang pananaw tungkol kay Tsepe. Binaliwanag ni Sellard na magagamit ni Tsepe ang lahat ng elemento sa iba't ibang paraan nang hindi kumakanta lamang sa pamamagitan ng pagbikas ng isang salita. Dinuloy niya na kung tama ang mga ulat, mukhang hindi pa lubusang sanay si Tsepe sa pagkontrol ng kanyang mahika. Ipinaliwanag ni Sellard na sa kalaunan ay tatanggapin si Sepe sa hukbo ng Magic Division at siya ay kumpiyansa na siya ay magiging isang malakas na presensya. Sa pagdinig nito, nagpahayag ng kasiyahan ng hari na sinasabi nila na gusto nila si Sefi na sumali sa kanilang hanay. Binanggit ng hari na sinadya ng division na hamunin ang mga puwersa ng kalaban, lumalapit ng sapat para mailabas ang mahika ni Chepe laban sa kanila na kanyang natutuwaan. Doon, nahihirapan siyang paniwalaan ang nagaganap. Unti-unti, narealize niya na kinukuha siya bilang isang magician para sa hukbo at naipapadala siya sa giyera sa kanyang edad na 1 taon lamang. Nagsimula si Chepe na isipin na sumuko sa sobrang trabaho. Maaring mas mabuti pa ang kapalaran kaysa sa harapin ang mga panganib na digmaan. Pagkatapos ay humarap ang hari sa iba pang mga magician para sa kanilang mga opinyon. Lumingon si Sefi at nakita ang 3 iba pang magician na nakatayo sa likod niya. Bigla at di inaasahan, isa sa kanila ang humawak kay Sefi at nagsimulang makipaglaro sa kanya. Nagpapakita ng kagustuhan dahil sa kanyang kahali-halin ng hitsura. Ang salamangkero Macarlo humingi ng kumpirmasyon sa hari kung si Sefi ba ang salamangkero na nagpatumba sa grupo ng mga bandit. Nang hindi direktang sumasagot, nagkomento ang hari kay Mag na siya ay nagpapakabahala kay Sefi sa kanyang masayahing kalokohan. Lumapit si Mag na parang hahalik kay Sefi, ngunit tumanggi si Sefi. Bigla, isa pang mahiko na si Yurumi ang sumapi, nagbigay ng mabilis na sampal sa mukha ni Mag. Tinanong ni Mag si Yurumi tungkol sa kanyang biglaang aksyon at ipinaliwanag ni Yurumi na ito ay isang babala. Isang bagay na magagawa lamang ni Mag na mag-react sa loob ng 0.1 segundo. Tumalbak si Mag kay Yurumi na nagmumungkahi na kung siya ay magbibigay ng babala. Dapat lamang siya gumamit ng mahika. Sa kanilang palitan, nag-interject ang pangatlong mahiko na nagpapaalala sa kanila na magpakatino at pumila dahil nasa harapan sila ng hari. Ang 3 mahiko ay nagpakilala sa kanilang sarili. Kilala si Luli Loli Laila Biorent dahil sa kanyang kaalaman, kaugnay si Magcarlo Dol Stark Biorent ng Hatol at Rumafort Eugenon Biorent kinilala dahil sa disiplina. Ang mga kalapit na gwardya ay nag-usap-usap sa kamanghaan. Sinasabi nila na hindi pa sila nakakita ng 3 mage sa iisang silid. Ang mga mage na ito ay may pinakamataas na katayuan para sa mga nagnanais maging maiko, isang pinakamataas na posisyon na ibinigay ng imperyo. Ipinagkaloob ng hari sa kanila ang mga titulo ng wizard at duke. Itinalaga silang mga individual na pinahihintulutan na magdala ng mga apelyido na Nicholas o Borent. Sa kasamaang palad, mayroong lamang 3 ganitong mga individual sa buong imperyo. Ipinahayag ng hari ang kanyang kasiyahan sa presensya ng mga mage at hiningi ang kanilang tapat na mga opinyon tungkol sa Safi. Sumagot si Mag na totoo nga na napaka-atraktibo ni Safi. Bagaman ang kanilang kaalaman ay malawakang batay sa mga chismis ng kanyang mga gawa bilang mapaminsalang tagapagpatay, nagbigay din ng kanyang saloobin si Luli na binanggit na narinig niya si Sefi mula sa doktor ng hukbo, ang kalbong bangungot. Murphy, sa pakikinig sa kanilang usapan, hindi maiwasan ngunit isipin na sila ay hindi magaling sa paglalahad ng kanilang mga kaisipan. Umaasa siya na makikita nila siya bilang hindi nakakasakit. Mapayapa, matamis, inosente, isang persepsyon na mahalaga para maiwasan ang pagpapadala sa gera. Hinimok ng hari ang mga magi na direkta silang magtanong kay Sefi kung nais nilang malaman patungkol sa kanya. Pumayag si Sefi na sagutin ang kanilang mga tanong ng tapat, isa-isa. Idinagdag ng hari na dapat tuhugan ng sino man ang kanilang mga katanungan sa batang tagapagpatay. Hindi nagaksaya ng oras si Yurumi at tinanong si Chepe kung bakit hindi niya pinatay ang mga tulisan at sa halip ay pinili niyang bugbugin sila. Ipinaliwanag ni Sefi na ang kanyang kapatid na si Roghuna nakialam upang pigilan siya sa pagpatay sa kanila. Inamin niya na sobra siya sa kanyang unang paggamit ng mahika, ngunit patatag na naniniwala na hindi tama ang kumuha ng buhay ng iba. Binahagi ni Sefi na ang kanyang kapatid na si Roghuna ay nipangako sa kanilang ama. Nangako siyang ititigil ang digmaan at maiiwasan ang pangangailangan na gumamit ng mahiki para saktan ng iba. Dahil dito, nagbigay si Sefi ng pangako sa kanyang kapatid din. Binigyan din ni Sefi na ang paggamit ng mahika para kunin ang buhay ay negatibong diskarte at iyon ang dahilan kung bakit siya umiwas dito. Ang hari ay tila nag-aalinlangan, samantalang nagpapahiwatig si Yurumi ng kanyang pangunawa. Si Luli ay nagbigay rin ng kanyang salubin at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa malaking kapangyarihan ni Sefi na maaaring ilagay sa panganib ang malapit sa kanya. Tinanong ni Luli si Sefi kung paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon. Matapang na tumugon si Sefi, natatakbo siya kasama ang kanyang pamilya dahil sila ang kanyang pinakamataas na prioridad at ang lahat ng iba ay sa kanya. Sumasangayon si Luli sa damdamin ni Sefi. Sumunod ay ang pagkakataon ni Mag na magtanong. Nabanggit niya na masangkop na ang hari ang magtanong doon, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Nagtanong si Mag kung ano ang gagawin ni Sefi kung siya ay magiging isang salamangkero at bibigyan ng mga kaalaman sa ilalim ng mga utos ng hari.
Tinanong niya kung ilang kaalaman ang hihilingin ni Sefi. Nagulat si Sefia sa tanong, ngunit sinagot niya na hindi niya kailangan ng anumang kaalaman. Mga minuto sa loob ng kanyang isip. Napagtanto ni Chefe na hindi kasinungalingan ang kanyang sagot. Dahil wala siyang balak na maging isang sundalo sa unang lugar, plano niyang umalis kapag natapos na ang paggamot sa kanyang ina. Gayunpaman, na-realize din ni Sefi na maaaring may mali sa kanyang mga sagot. Sinabi ni Mag na pumasa si Sefi at nagtaglay ng kahangahangang talento. Sa isang takot na tono, tinanong ni Sefi kung ano ang ibig sabihin ni Mag doon. Ipinaliwanag ni Mag na protektado ang hari at madalas na makipagkabit sa mga individual. Karaniwan, bibigyan ng bagong mga salamangkero ng mga kaalaman. Ngunit ang tatlong salamangkero ay pare-parehong sumagot na ang pagkakaroon ng mga kaalaman ay maaaring makasagga sa kanilang mga kilos. Malugod na tinanggap ni Mag si Sepe sa kanilang grupo. At binati rin siya ng iba pang mga mage. Nabanggit ng hari na meron silang 4 na magkakasama at may lugar sa kanyang pabor. Pakiramdam ni Sefi na medyo kinakabahan. Hiniling niya kay Nerguria na isama siya sa kanilang grupo. Subalit, hindi kinilala ng hari at ng iba pa ang kanyang hiling. Ngunit pinuri siya dahil sa kanyang kabaitan. Pagkatapos ng kabuuan ng karanasan, binigyan si Sefi ng bagong titulo ng kagawad ng mga maharlika. Tumanggap siya ng opisyal na sulat ng pagkakatalaga mula sa Imperial Guard na nagtatakda sa kanya bilang isang mahiko. Binanggit ng hari na lumikha siya ng pangalawang pangalan para kay Sefi. Sa umpisa ay nalito, nakinig si Sefi habang ipinaliwanag ng hari na ang patuloy na tawag sa kanya bilang isang tagapagpatay o bangungot ay hindi maganda para sa kanya. Per sight man de remise, anin bagbers the ring, Sefi ng Shatan. Mamaya, natuklasan ni Sefi ang ibig sabihin sa likod ng pangalan at na-realize kung anong uri ng tao ang hari. Habang umaakyat sa hagdan ng kastilyo, nahirapan si Sefi. Bigla siyang nawalan ng balanse at muntik nang mahulog, ngunit nahuli siya sa tamang oras. Si Nerguria ang nakakita sa kanya. Tinanong ni Nerguria kay Seifei kung paano ang kanyang pagpupulong sa hari. Sinagot ni Seifei na siya ay naging isang salamangkero. Sinabihan siya ni Nerguria na bukod sa pagiging isang salamangkero, naging noble rin si Seifei na nangangahulugang makakatanggap siya ng malaking sahod at mga gantimpala batay sa kahihinatnan ng labanan. Pagkarinig tungkol sa marangyang pamumuhay ng mga dakilang mahiko mula sa Nerguria, hindi ito masamang kasunduan para kay Sepe. Nadarama niya na papalapit siya sa kanyang pangarap na mabuhay ng marangya nang walang trabaho. Gayunpaman, ang kondisyon ay hindi siya dapat makialam dito. Ang digmaan, dinadala ni Nerguria si Chepe. Ipinapanatag siya na ang pagiging isang mahiko ay isang mahalagang papel sa militar at na magkakaroon siya ng maraming mga tauhan. Ibinalita ni Sefi na si Nerguria lamang ang kanyang tauhan. Ipinahayag ni Nerguria ang kanyang karangalan sa pagiging kabalyero ni Sefi. Ngunit nilinaw ni Sefi na hindi magiging isang knight si Nerguria. Tanging ang kanyang tanging tulong. Ang pahayag mula kay Tsefe ay pinuno si Nerguria ng malalim na kaligayahan at kasabikan. Naghanda si Tsefe para sa posibilidad na hindi gusto ni Nerguria na maging kanyang kasama dahil siya ay isang sanggol. Pero natuwa si Nerguria dito habang naglalakad si Nerguria at Tsefe sa isang pamilihan ng prutas. Nakakita si Sefi ng mansanas. Inaalok ni Nerguria na bilhin ito para kay Sepe. Inaakalang tungkol ito sa pera. Ngunit nilinaw ni Sepe na ang pera ay kay Nerguria. Nagpumilit si Nerguria na magamit ni Sepe ang kanyang pera kung paano niya gusto. Lapitan ng isang nagtitinda, ipinaliwanag ni Sefi na nandun siya para sa kanyang ina. Gumawa. Ang nagbebenta ay na-impress at nangamangha sa kahinahunan ni Sefi na binigyan siya sa edad. Nagkomento si Nerguria na si Chepe ay isang natatanging individual. Bigla ang na-realize ng asawa ng nagbebenta na si Chepe ay ang sanggol na tinalo ang mga kilabot na bandit. At ang kanyang pangalan ay Sepe. Ang revelasyong ito ay nagdulot sa kanya ng sobrang gulat na siya ay hinimatay. Mabilis na nagtipon ng isang pulutong. Nagalok sa Sepe ng iba't ibang mga bagay. Bumalik sa ospital. Si Sepe ay kasama si Marcia. Tiniyak ni Marcia kay Sebe na ipinagmamalaki niya ito at hindi kailangang makibahagi sa anumang mapanganib. Hinikayat niya si Sebe na sundin ang kanyang mga interes, ngunit iwasan ang pagkahangad ng imposible. Naramdaman ni Sefi ang kaginhawaan sa mga bisig ng kanyang ina. Malalim sa loob, nagpasya siya na maaari nang magpahinga ang kanyang ina. Naranasan na niya ang sobrang pagod na kamatayan sa kanyang nakaraang buhay. At nagpasya na huwag hayaan itong mangyari muli. Gumawa ng tahimik na pangako sa kanyang sarili. Sumumpa si Chepe na hindi niya hahayaang mawala siya at magdulot ng kalungkutan sa kanyang ina. Sinusuri ang basket ng prutas sa isang malapit na side table. Nagtanong si Raguna tungkol dito kay Nerguria. Ipinaliwanag ni Nerguria na ang tindahan ng prutas na kanilang binisita kanina ay ibinigay ito kay Chepe. Habang nagsasalita si Nerguria, lumukso si Chepe sa mukha niya, malikhaing nagwawasak sa kanyang mga salita. Nakaramdam ng hindi komportable si Safe nang marinig niyang tinatawag siyang tagapagpatay ng dugo ng mga tao sa mga kalye. Umasa siya na hindi makakasalamuhan ng kanyang ina ang takot na ito na titulo. Ipinagdiwang ng mga matatanda at mga kasapi ng militar ang tagumpay ni Safe sa seremonya ng pagiging knight. Suot ang kanyang kasuotan bilang isang mangkukulam. Tinanggap ni Sophie ang mga pagbati mula sa lahat, nakaupo sa isang upuan. Nakikinig siya habang umiikot ang mga usapan sa paligid niya. Ang isang miyembro ng military panel na halatang nagagalit ay nagpahayag ng pagkabahala sa ideya na ang hukbuhang militar ay itinuturing na playground para sa mga bata. Ang pinuno ng militar ay sumali upang patahimikin siya. Ngunit si Basler, ang taong tinutukoy, nagpatuloy ang kanyang pagtutol. Tinukoy ni Basler na nakakatuwa makakita ng mga sundalo na nagsipila kasama ang isang bata na may parehong uniforme. Katuwaan lamang. Sinagot ng leader na kinilala ng hari ang mga nagawa at kakayahan ni Sefi. Nagpatuloy si Basler. Iminungkahi na hindi rin nasiyahan ng leader. At hindi lahat ay papayag na ilagay ang isang bata sa pantay na ranggo ng mga veteranong mag-aaral. Mga sundalo, pinag-isipan ni Sefi ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga individual na may malalakas na kakayahang mahika mula sa pagiging potensyal ng mga manggugulo sa kanayunan. Naniniwala siya na ito ang layunin ng Order ng Magician na kanyang kasapi na ngayon. Dahil sa kanyang murang edad, inakala ni Sefi na hindi ito maaaring maging isang mahinang desisyon mula sa isang pananaw na pampolitika. Kinonsidera rin niya ang posibilidad na ma-assign sa mas ligtas na rear echelon duties kung mababa ang kanyang kakayahan. Ngunit, inasar ni Sefi sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya tahimik. Bilang tugon, nagtanong si Sepi ng kanyang sariling katanungan. Nagtataka kung nagkamali na ba si Basler.
Nagpapahiwatig na maaaring kailangan muling suriin ang kanyang posisyon. Nagulat si Bosler at nagdemand na malaman kung ano ang ibig niyang sabihin at saan siya patungo sa kanyang argumento. Binunyag ni Shefe na tinalo niya ang bandi sa mga taong hindi pa niya naririnig bago. Binigyang diin niya na ibinagsak niya ang isang maliit na grupo ng tao. Pagkatapos ay binalitan ni Sifi ang sitwasyon kay Bessler. Ipahiwatig na kung ang kanyang mga kakayahan ay talagang natatangi. Mahina. Dapat mayroon pang ibang mayroong katulad na kasanayan. Tugon ni Bosler nang may galit, iginiit na walang ganong tao na umiiral. At hinimok si Zeifei na huwag magalala habang alam na ginagamit niya ang isang medyo tusong argumento. Naramdaman ni Shefe na maaaring nagtagumpay ito kay Bosler. Sa gitna ng usapan, nagumpisa na tumawa ang pinuno ng militar, na lalong ikinagalit ni Bosler na nagutos kay Shefe na tumahimik. Si Nefi, hindi nagpadinag, tinanong kung ang mga nasa itaas niya ba ang nagudyok sa mga kilos ni Bosler. Sinabi ni Bosler na tinuruan niya si Shefe na manahimik at igalang ang kanyang mga nakatatanda dahil sa hierarchy. Gayunpaman, nanatili si Shefe at ang biro na tinanong kung itinuturing ba siya ngayon na masamang babae sa mga mata ni Bosler dahil sa hindi niya pagsunod sa utos nito na tumahimik. Ang laro niyang pagtukso ay nagpatawa sa mga nasa paligid. Sa tumaas na frustration ni Bosler, ang military commander, natuwa sa sitwasyon, tumatawa, at nagpuna na ang kanilang tawa ay nagdudulot sa kanya ng sakit sa tiyan. Agad na nagsorry si Sefi, kinikilala na ang kanyang mga kilos ay lumikha ng isang mahirap na posisyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng komandante ng militar kay Sefi na ang hari ay nagkagusto sa kanya, kaya mayroon siyang dalawang pangalan. Nagpakilala siya sa kanya at hinimok ang iba na gawin din ang pareho, habang nagpapakilala ang lahat kay Sefi, na natiling halatang galit si Bosler sa isang sulok, pati na rin ang pagsuntok sa pader dahil sa inis. Sa gitna nito, may isang tao na lumapit mula sa likod at tinawag si Sefi na masamang batang babae. Bumalik sa bahay, masayang kumakanta si Sefi habang nagbabasa ng kanyang mahiwagang libro. Sumama si Naguria sa kanya at tinanong tungkol sa kanyang masayang mood. Sa kung saan tumugon si Sefi ng tawa ilang oras na mas maaga sa opisina ng emperador sa Kastilyo. Ang hari ay nag-uusap tungkol sa isang nalalapit na pangyayari ng Imperial kasama si Sephiroth. Ipinaliwanag ng hari na ang kaganapan ay idinisenyo para maipakita ang mga kakayahan ng Imperial na hukbo. Readiness sa Ops. At upang bigyang diin ang kahalagahan ng paglalaan ng pondo ng buwis sa mga usaping militar, tinanong ni Shefi tungkol sa kanyang papel sa lahat ng ito. Inihayag ng hari na para sa nalalapit na laro ng imperyo, na pagpasiyahan niya na ilalaban si Sefi kay Bosler. Labis na nagulat si Sefi sa balitang ito, nagtataka. Hildred, siya ay nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bosler. Sinabi ni Sellard sa kanya na si Bosler ay isang bihasang gumagamit ng mahika na kilala sa kanyang kahusayan sa mahika ng hangin. Bahagyang naalala ni Sefi ang pagkikita nila noong naunang pagtitipon. Ipinaliwanag ni Sellard na kailangang ma-inform ang mga fighters tungkol sa kanilang mga kalaban ng maaga. Ngunit personal na hiniling ni Bosler na harapin si Shepe sa labanan. Ang reaksyon ni Sepe ay halong gulat at takot nang marinig ang balitang ito. Ipinaliwanag ng hari na ang natatanging posisyon ni Sefe bilang sanggol na naging maharlika sa pamamagitan ng mahika ay nagdulot ng kaguluhan sa marami. Mga tao, sinabi niya na ang labanan ng Imperial ay maaaring magamit bilang paraan upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa publiko. Maaaring mag-alis ng pangamba sa loob ng populasyon. Sinabi ng hari na ito ang opisyal na dahilan sa likod ng labanan. Si Steffi, na naguguluhan sa opisyal na paliwanag, ay humiling sa hari na makialam at itigil ang atake kung siya ay may kaalaman sa mga detalyeng ito. Subalit, sinagot ng hari na nagawa na ang kanyang desisyon. Ipinahayag ang kanyang pagnanais na masaksihan ang laban ni Zefi. Tinanong ni Zefi ang mga posibleng kahihinatnan kung siya ay matalo sa laban. Nagtataka kung hahantong ito sa kanyang kamatayan, nagbigay ng katiyakan si Sellard. Ipinapaliwanag na may mga patakaran at mga safeguard para maiwasan ang ganitong kahihinatnan. Nagbigay ng input ang hari. Binanggit na kung ang pag-uugali ni Zefi ay makikita bilang hindi karangalan, maaaring makaapekto ito sa kanyang mga prospect. Itinuloy niya ang pagsasabi na sa kaso ng kanyang pagkatalo, siya ay maaatasan sa Departamento ng Logistics. Naririnig ito ay may kahulugan ng ginhawa. At nagkomento na maaring mauunawaan kung mangyayari ito. Nangyari. Ang pagbanggit sa kagawaran ng logistika. Ipinahiwatig na magkakaroon ng Sefi ng ligtas na papel na may kinalaman sa pamamahala ng supply at transportasyon ng material. Naiintindihan, nagpasya na si Shepe na layunin niyang matalo sa laban. Sinabi sa kanya ng hari na ischedule ang laban 1 linggo mula ngayon at sinabi sa kanya na magtuon sa pagpapahusay ng kanyang mga kasanayan hanggang sa oras na yon. Safi na may tanong sa isip. Nagtatanong siya tungkol sa availability ng mga grimoire sa kabisera. Nagpahayag siya ng kanyang interes sa pagtuklas sa mga ito. Ang haring nagtugon na magbibigay siya ng access kay Safi sa seksyon ng mga ipinagbabawal na libro ng silid-aklatan ng Imperial. Nagpahayag si Safi ng kanyang pasasalamat para sa oportunidad na ito. Sa bahay, pinag-isipan ni Sefi ang posibilidad na sinasadyang matalo sa Imperial na labanan para makakuha ng mas ligtas na posisyon at maiwasan ang serbisyong militar. Samantala, nakita ni Raguna at Nerguria si Sefi na masaya at kumakanta. Medyo nabalisa sila. Pumasok si Luli sa bahay ni Sefi at napansin ang kalat nito. Tinanong ni Nerguria ang pagkakakilanlan ni Luli. At nagmadaling pumasok si Shefe mula sa likuran. Tinatawag si Layla bilang kanyang kagalang-galangan. Hiniling ni Luli kay Shefe na tawagin siya na Luli. Tinanong ni Sefe ang layunin ng pagbisita ni Luli sa kanyang tahanan sa araw na yon. Ipinabatid ni Luli kay Sefe na inatasan siya ng hari na sanayin siya, lalo na dahil magpapractice sa Sefe sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga grimoire bilang paghahanda para sa nalalapit na laban ng Imperial. Sumunod sila sa loob ng silid-aklatan ng Imperial. Inakay ni Luli si Sefe sa isang ilalim na lugar kung saan itinago ang mga grimoire. Nagtayo ng ilawang panggabi. Ipinaliwanag ni Luli na ito ang ipinagbabawal na seksyon ng aklatan at tanging ang mga may espesyal na pahintulot ang maaaring pumasok. Naglagay si Luli ng tela sa isang upuan at tinanayahang umupo si Sefi. Habang sinisindi ni Luli ang ilaw, pinaliwanag niya kay Safi na kaunti lamang ang mga lampara sa lugar na ito dahil sa pag-iwas sa sunog at ang mga kasangkapan, kabilang ang mesa at silya. Ito ay gawa sa bato. Hinila niya ang lubid at umilaw ang lampara sa itaas nila.
Sinisilawan ng seksyon, sinabi ni Luli kay Sefi na meron siyang pahintulot na basahin ng mga grimoire, ngunit maaari lamang siyang pumili ng mga libro mula sa isang lugar. Pagkatapos, ay nagtanong si Luli tungkol sa uri ng grimoire na interesado si Sefi. Nagtanong si Sefi tungkol sa isang uri ng grimoire, kung saan kailangan mong sabihin ng isang pangalan upang i-activate ang mahika. Pinaliwanag ni Luli na tinatawag itong isang utos na pack. Ipinaliwanag ni Luli na ang mahika ng spell ay nagbibigay essentially ng utos sa isang bagay. Upang gawin ito, kailangan magtakda ng pangalan sa bagay na tinatawag nila na command path. Tinanong niya si Tsepe kung ano ang gustong matutunan tungkol sa mga kasunduan ng utos. Nagtataka si Chefi kung may ibang paraan para tukuyin ang mga bagay maliban sa paggamit ng mga salamangka sa kanyang kamay. Kinumpirma ni Luli na may mga ibang diskarte nga. Pinaliwanag niya ang iba't ibang pamamaraan tulad ng control sa kamay, direktang control sa pakikipag-ugnayan, absolutong paghihiwalay ng teritoryo, at relasyon sa paghihiwalay ng teritoryo. Nabanggit din niya na ang pagmanipula ng isang bagay sa ilalim ng utos ng ibang tao, ang utos, kailangan ng karagdagang effort para kontrolin. Tinanong ni Luli si Sefe kung bakit hindi muna niya sinubukan ang territory isolation. Tumuro siya sa isang tiyak na spell sa grimoire ni Sefe at iminungkahi na subukan ito. Ipinaliwanag ni Luli na ang salamangka ay gumagamit ng lubos na paghihiwalay ng teritoryo. Si Sefe ay lubos na namangha sa perspektibo at masaya niyang naisip kung maaari siyang magtapon ng mga spell nang walang pangangailangan para sa mga galaw o incantations sa pamamagitan lamang ng pagturo, sabik na subukan. Tinuro niya ang kanyang daliri sa isang kalapit na estatwa at buong kumpiyansa na binigkas, elongation experimental. Isang piraso ng cake ang nagmaterialize sa ulo ng estatwa. Kasiyahan, sumabog sa tawa si Chepe, ang kanyang mga matay kumikinang sa pagkamangha at kagalakan. Tumingin siya kay Luli, ang kanyang mentor sa mahiwagang paglalakbay na ito, at tinanong kung matagumpay niyang na-perform ang spell. Kapwa sila nagulat ni Sefi sa mabilis na tagumpay. Nag-respond si Luli na nagulat. Ipinaabot niya ang kanyang paghanga sa kakayahan ni Chepe na agad-agad na makapag-cast ng spell matapos lamang basahin ito. Isang gawaing higit sa kanyang inaasahan mula sa isang baguhan na nag-aaral pa lamang ng mga komplikasyon ng mahika. Gusto mo bang malaman pa ang karaniwang proseso ng pag-activate ng salamangka? Umisitiyo ang galamang Luis, nabiyan naman ang labaw suri sa Tertional Varang Karubono sa Ngamang. Nigas yung basal. Umisitiyo ang galamang Luis, nabiyan naman ang labaw suri sa Tertional Varang Karubono sa Salamangka. Nigas yung basal. Sinundan ng mga tiyak na galaw at binuhay ang pag-atake sa estatwa. Sa isang kahangahangang display ng mahika, lumitaw ang isa pang cake sa tabi ng una. Ngayon ay nakasuot na sa ulo ng estatwa. Sa pagmamasid sa excitement ni Sevi, hindi mapigilan ni Luli na ngumiti sa kanyang kasigasigan. Ang tanong ni Sevi tungkol sa pagbigkas ng mga salita para makabuo ng spandaha ay nag-joke kay Luli na magpaliwanag ng malinaw. Kinumpirma ni Luli na ang pagbigkas ay bahagi ng spellcasting, lalo na para sa mas komplikadong mga atake. Nagpaliwanag siya na para sa mga simpleng pag-unat na pamilyar na kay Shefi, maaaring maitayo niya ang chant sa kanyang isip. Pinapayagan siyang nagtawa ng bahaging pasalita at direktang aktibahin ng mahika. Ibinaliwanag ni Luli na habang posible ang pagbubuhos ng isang salamangka ng walang pagbigkas, madali at mas epektibo ang pagbigkas ng spell. Itinuro niya na kahit ang ibang bihasang mago ay maaaring mag-skip ng chanting, may mga kalamangan ang verbalizing ng magic. Binigyan din ni Luli na para sa regular na mga mahiko, ang pagsambit ng salamangka sa pamamagitan ng salita ay nagbibigay ng mas mabilis at mas maasahang paraan. So, ang minimal storage mo na digamli ay nagbawas konsumo ng mic. Ang naman ito, adapt sa tuwan original para magamit si Dawin ng video. Pinapadali ng proseso ang lahat. Ang kalituhan ni Zefi ay nag-joke kay Luli na magbigay ng mas detalyadong paliwanag sa enerhiyang kinokonsumo sa pagbigkas ng sapantaha. Pinaliwanag ni Luli na kapag ginamit ni Chefi ang mahika, ginagamit niya ang kanyang mana, isang uri ng enerhiya sa loob niya. Patuloy siya sa kanyang paglalahad tungkol sa dalawang mahahalagang aspekto na dapat natandaan ni Chefi. Ipinaliwanag ni Luli na ang haba ng oras na ginugugol sa pagbuo ng isang sapantaha ay direktang nakakaapekto sa dami ng mana na kinokonsumo nito. Habang tumatagal ang isang spell na binibigkas, lalo lang naubos ang mana ni Sefe, binigyang diin ni Luli na mahalaga ang kahusayan sa pagbubuhos upang makatipid ng enerhiya at maiwasan ang hindi kinakailangang pagkapagod. Bukod dito, si Luli ay mas malalim na tinalakay ang konsepto ng pagkaunawa sa salamangka. Sinabi niya kay Sefe ang kanyang kaalaman sa isang salamangka rin ang nakakaapekto sa kanyang konsumo ng enerhiya. Kung susubukan ni Sepe na gumamit ng salamangka ng hindi malinaw at kompletong kaalaman sa mga mekanismo nito, maaaring magresulta ito sa labis na paggamit ng kanyang mana na mas pamilyar si Sefe. Mas mabuti niyang kontrolin ang mga pangangailangan sa enerhiya nito. Binigyan din ni Luli na mahalaga ang kahusayan at pagkaunawa para sa epektibong pagbaybay. Pagbubuhos, naglahad si Luli tungkol sa mga hamon ng mga hindi sanay na salamangkero kapag sinubukang bumuhos ng mga salamangka. Ibinaliwanag niya na dahil sa kanilang kakulangan sa pangunawa at kontrol, madalas silang nauubusan ng lakas at hindi kayang ma-manifest ang mga period ng maayos. Gayunpaman, mayroon siyang kalamangan. Ang kanyang background sa programming ay nagbigay sa kanya ng natatanging perspektiba. Nagbigay daan ito para maunawaan niya agad ang struktura ng mga salamangka at maunawaan ang kanilang mga komplikadong pattern. Sa kanyang mga kasanayan sa pagprograma, mabilis na nauunawaan ni Shefe ang komposisyon ng mga salamangka at kahit na walang pagsasambit, maalala niya ang mga karakter na bumubuo sa kanila. Ang natatanging kakayahan na ito ay nagpapalakas ng kanyang efficiency sa paggamit ng kapangyarihang mahika. Nang ma-realize ni Sefi, kinilala niya ang kahalagahan ng ipinaliwanag ni Luli kanina. Pinuri ni Luli ang progreso ni Sefi at tinawag siya na bagong henyo sa larangan ng mahika. Nagpatuloy pa si Luli, nag-uusisa na kung sila'y maging ganyo sa isang paligsahang mahika, maaring mayroon na mas malakas na lakas at galing si Shefe kaysa kay Luli mismo. Ang ideyang ito ay nagulat kay Sefi habang pinag-iisipan niya ang ideya ng kanyang mga kakayahan na higit pa sa isang bihasang mangkukulam. Nagulat si Sefi sa komento ni Luli. Nauunawaan na ang kumpiyansa ni Luli ay nakatuon lamang sa mahikang pang-opensiba. Inihahayag ang kanyang kasanayan sa iba pang aspekto ng mahika. Nagtataka si Sepe kung baka konektado rin sa kanyang titulo ang espesyalisasyon ni Luli, lalong napicurious. Tinanong ni Sefe ang uri ng mahika na ginagamit ni Luli, ngunit
Gayunpaman, nanatiling palihim si Luli at ipinaalam kay Sifi na ang hari lamang ang may karapatan sa mga detalye ng kanyang mahiwagang kakayahan. Paglipat ng eksena sa kanilang tahanan, maingat na inihanda ni Luli ang hapunan para kay Ragna, Nerguria at Sefi. Habang nagaganap ang pagkain, lubos na naapresyahan ni Ragna at Nerguria ang pagkain. Si Sefi, bagaman nagpapahalaga, nagpakumbaba dahil hindi siya makatulong sa pagluluto at paglilinis. Nihayag ni Luli na ang kanyang alok na tumulong sa mga gawaing bahay ay nagmula sa pagkakakita sa mga hamon ng pamilya noong na-ospital si Marcia. Sa kabila ng kanyang mataas na katayuan, hindi kayang bayaran ng pamilya ni Luli ang kanyang paggamot. Pinalawak niya ang kanyang pag-unawa patungo sa Nerguria. Dahil sa kanyang kakulangan sa mga kasanayan, nagtutubili si Sefi na sumali sa hapunan habang naaalala ang kanyang mga limitasyon noong siya'y sanggol pa. Ngunit pinaalala ni Ragna sa kanya ang gatas na ibinigay ni Marcia. Tiniyak ni Nerguria sa kanila na nagpigil si Sefi na istorbohin ang kanyang ina dahil sa pangamba sa kanyang kalusugan. Sa pagmamasid nito, naghanda si Luli ng baso ng gatas para kay Sefi, ginagampanan ang papel na nag-aaruga na kanyang ginagampanan sa kanilang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, naging pangunahing presensya si Luli sa kanilang mga gawain. Binabantayan niya ang kanilang pagsasanay sa mahiga at pang-araw-araw ng mga aktibidad. Tinitiyak na sila ay mabuti ang paghahanda para sa nalalapit na labanang imperial. Ang dedikasyon ni Luli ay halata dahil patuloy niyang iniaalay ang kanyang sarili para sa kanilang kapakanan. Gabi ang tanging oras na umaalis si Luli. Umalihis ang tahanan upang magpahinga sa malinis at komportabling kapaligiran. Pinagnilayan ni Sefi na maaring sobra ang alaga sa kanila ni Luli, subalit ang kanyang mga kilos ay tinanggap ng pasasalamat. Samantala, sa kastilyo, nakatayo ang King at Luli sa harap ng isang pagtitipon ng mga tao. Formal ang atmosfera ng bumahing si King na nagtulak kay Luli na magtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Tiniyak ni Haring sa kanya na siya ay maayos at nagpatuloy sa paggawa ng isang anunsyo. Idineklara niya na opisyal na nagsimula ang labanang imperial sa pagitan ni Lady Sefi at Sir Basler. Natagpuan ni Luli at Sefi ang kasiyahan sa paliguan habang nagbabahagi ng maayos na sandali. Sa gitna ng nakaka-relax na tubig, binuksan ni Luli ang sensitibong paksa. Tinanong niya si Sefi kung sinasadya ba niyang matalo sa nalalapit na laban at nagtagpo ang tingin ni Sefi at Luli. At inamin niya na iyon ang kanyang unang plano, paglabas sa paliguan. Namamalagi ang presensya ni Luli habang hinahikayat niya si Sefi na huwag maliitin ang kanyang mga kakayahan at isaalang-alang na mag-angat para sa tagumpay habang sila'y natutuyo. Nakikinig si Sefi sa payo ni Luli. Nauunawaan na baka binababa ni Basler ang kanyang mga kakayahan. Mukhang lubos na naunawaan ni Luli ang mga dinamik ng labanan, kasama ang mga palagay ni Basler tungkol sa diskarte ni Sefi. Inireassure niya si Sefi na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanyang panghihimasok dahil nakipagkonsulta si Luli sa hari upang malutas ang mga posibleng kahihinatnan ng laban. Mga hangarin, umalis si Luli. Iniwan ni Sefi upang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Ang eksena ay lumipat sa Violent Castle kung saan si Basler ay nakatayo sa itaas ng hagdanan habang unti-unti si Sefi na umaakyat. Tinawag ni Sefi si Basler sa maling pangalan. Nagpapakita ng bahagyang inis sa kanya, nakikipag-usap. Ipinahayag ni Sefi ang kanyang intensyon ng paghahanap ng paglilinaw tungkol sa mga patakaran at presensya ni Basler. Ang tono ni Basler ay naging mas mapanghamon. Ipinahiwatig na ang pagpipilian ni Sefi kung lumaban o tumakas, magtutukoy sa epekto sa damdamin ng kanyang ina. Sa malawak na setting ng Wieland Castle, ang walang muwang na kuryosidad ni Sepe ay nagtulak sa kanya na itanong kung si Basler mismo ang nagumpisa ng pagduelo. Ang tugon ni Basler ay puno ng kayabangan at pangmamaliit, na ayon sa kanyang hula na ito na ang huling pagkakataon na gagawa ng kalokohan si Sepe, nang walang kahulugan. Inihayag niya ang kanyang intensyon na talunin siya sa harap ng hari. Nagmuni-muni ang mga kaisipan ni Sefi habang pinagnilayan niya kung magiging hiya si Basler na talunin ng isang sanggol sa harap ng isang karamihan. Ang kanyang batang mukha ay nanatiling walang sala, tila hindi naapektuhan ng tensyon ng sitwasyon. Gayunpaman, matatag si Basler sa kanyang posisyon. Inaasar si Sepe sa pamamagitan ng pagtatanong kung nagpapakita na ba ang kanyang takot. Habang kinikilala niya ang kanyang lakas, binigyang diin niya pa rin ang kanyang pagiging bata. Tumayo si Sepe sa harap ni Basler. Ang kanyang asal ay malaking kontrast sa kanyang kagitingan. Bigla ang nagbago si Basler, nagmumungkahi na maaaring magalok siya ng maliit na pabor. Lalong lumalim ang kalituhan ni Sefi, at pinakinggan niya habang inilatag ni Basler ang ilang mga posibilidad. Pinag-iisipan niyang payagan siya ng kalamangan ng unang pag-atake o kahit na ang pagkapinsala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghihigpit ng kanyang galaw mula sa posisyong simula. Si Chepe, kasama ang kanyang katangian na kawalan ng sala, nagbigay ng isang magaan na kahilingan kay Basler sa gitna ng puno ng karga na atmosfera. Itinuro niya ang kahirapan ng pag-akyat sa hagdan patungo sa arena at tinanong kung maaari niya itong buhatin. Itaas, ang unang kalituhan ni Basler ay nagbigay daan sa kasunduan at itinaas niya si Chefe sa kanyang likod at umakyat ng hagdan kasama siya. Samantala, ang bayan ay na-excite habang pinag-uusapan ng mga tao ang nalalapit na laban. Nagbahagi sila ng kanilang paghihintay na may kasabikang naghahanda na mapanood ang palabas. Napuno ng kuryente ang kapaligiran dahil sa nalalapit na laban sa pagitan ni Sefi at Basler at ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Ang arena ay kompakto, sumusukat ng metro sa bawat panig. May dalawang entablado na itinayo 15 metro mula sa isa't isa. Ang duelo ay nakaset na mangyari sa pagitan ng mga entablado na ito. Ang ayos ay ang mga salamangkero, Sefi at Basler, tatayo sa kanilang kanya-kanyang platform, nakaharap sa isa't isa, handa na makipaglaban sa mahika. Unang kumuha ng kanyang posisyon si Basler sa kanyang scaffold. Ang mga hiyawan at palakpakan mula sa masigasig na crowd, kasama ni Chefe si Nerguria, ang kanyang kasama. Kanyon, na nagbigay sa kanya ng swerte para sa nalalapit na laban. Dumating ang sandali nang dumating ang isang bangka para dalhin si Sepe patungo sa entablado, isang itinaas na plataporma kung saan magaganap ang laban. Gayunpaman, tinanggihan ni Sefe ang tulong ng bangka. Piniling gamitin ang mga kapangyarihan ng white carpet spell sa halip. Sa isang marangyang kaway ng kanyang kamay, ito ay nag-conjure ng isang kumikinang na landas sa hangin. Ang mga manonood na nakapaligid ay biglang napahanga sa hindi inaasahang display ng mahika. Kahit ang hari, na nagbabantay sa labanan, ay naintriga sa natatanging pamamaraan ni Sefe. Nagkapang ito patungo at nagpatibay ng mga patakaran. Tani ang magic ng panalo ang maaaring gamitin ng panahon ng paligsahan, at ang tagumpay ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagkapahulog sa kalaban mula sa scaffold.
sa isang kaibig-ibig at magalang na tono. Binigyan din ng hari ang kahalagahan ng pagpipigil. Hinimok niya si Sefi at ang kanyang kalaban na si Bustler upang pigilan ang kanilang pinakamalakas na kakayahang mahiwaga. Ang kakanyahan ng labanan ay upang subukan ang kanilang mga kasanayan sa loob ng mga limitasyon. Pinapaalala sa kanila na ito ay isang pagsubok ng pagkakaibigan at kamaradari kaysa sa dominasyon. Sa mga alituntuning itinakda, parehong umakyat sina Shepe at Bustler sa kanilang itinakdang mga scaffold. Naisip ni Shepe kung ano ang mangyayari kung siya ay mahulog sa tubig. Gayunpaman, tiniyak ng hari sa lahat na kung sakaling madapa at mahulog si Shepe, ang mga sundalong nakabantay sa paligid ng entablado ay agad natutulong sa kanya. Ito, si Bustler, ang kanyang kalaban. Nakipag-uusap si Sepi sa isang tahimik na pag-uusap. Iminungkahi niya na sinadyang matalo ni Sepi sa laro. Ibinahagi niya ang kanyang kamalayan sa kanyang panloob na labanan. Nagulat si Sepi sa revelasyong ito. Ang kanyang sobrang gulat, pinaghalo ng iba't ibang emosyon, tumalikod si Sepi kay Bustler na may emosyonal na panawagan. Agad-agad na nagmamakaawa sa kanya na huwag ilabas ang kanyang mga hinala sa harap ng hari. Si Bustler, subalit, ay nagpatuloy, nagbabahagi ng isang mahalagang impormasyon. Binaliwanag niya na ang pagkapanalo sa labanan ay magbibigay sa kanya ng espesyal na pabor mula sa hari, isang kahilingan ng kanyang pagpili. Ang mga salita ni Bustler ay may tagong mensahe na hindi kayang balewalain ni Sefi. Nagsip si Bustler na ang intensyon ni Sefi na magpahinga sa labanan, na nagpapahintulot sa kanya na manalo, sa huli ay hindi rin magiging kapakipakinabang para sa kanya. Kung hihilingin niya sa hari na huwag tuparin ang kahilingan ni Bustler, hindi ito maaaring magpatotoo ng hinahangad na kahihinatnan. Naging seryoso ang tono ni Bustler habang binubunyag niya ang kanyang tunay na motibasyon. Inamin niya na ang kanyang kahilingan kung siya magtatagumpay. Ito para si Sebe na harapin ang mapanganib na mga linya ng tunggalian, isang kapalaran na tiyak na nais niyang iwasan. Ang hari, na nagmamasid sa sitwasyon, ay agad na binigay ang kahilingan ni Bustler na walang pag-aatubili. Ang reaksyon ni Sefi ay halo ng pagkagulat at hindi paniniwala. Subalit nagawa niyang kumalma at tumugon. Iniharap niya ang kanyang kondisyon kung siya ang magiging panalo. Humiling siya na mailagay sa malayo mula sa mga linya ng harapan kasabay ng saganang suplay ng pagkain. Pinag-isipan ng hari ang kanyang mungkahi at tumango bilang pagkilala. Nangakong bibigyan niya ng timbang ang kanyang kahilingan kung siya ay mananalo sa labanan. Sa mga kondisyong ito, nagsimula na ang duel. Kaagad, hindi nagatubiling si Bustler. Inilunsad ang mahiwagang high wind energy patungo kay Sepe, mabilis at malikain. Naipagtagumpay ni Sepe na iwasan ang mahika sa maliit na pagkakataon. Ipinapakita ang kanyang mabilis na reflexes. Mga salobin, nakaramdam si Sefi ng kawalan ng katarungan. Naniniwala siya na si Bustler ay naghanda na ng kanyang mga spells. Kahit bago pa ang opisyal na pagsisimula ng labanan, itinuloy ni Bustler ang kanyang mga pag-atake. 6. Naglunsad ang isang atake na napadulas kay Sepe sa gilid. Ngunit talampasan niya na pantulihin ang kanyang balanse at maiwasan ang pagkahulog. Sinabi ng mga pangunawa ni Sefe na hindi lamang upang manalo sa duel ang intensyon ni Bustler. Mukhang mas agresibo sila. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong naniniwala siya na ang layunin ni Bustler ay higit pa sa simpleng tagumpay. Mukhang sinisikap niyang saktan siya. Samantala, si Bustler ay nagpatuloy sa kanyang walang awang pagsalakay, nag-chant at nag-cast ng mga spell na mabilis. Napagtanto ni Sepe na agresibo at walang humpay ang kanyang estratehiya na nag-iwan sa kanya ng maliit na espasyo para makagante. Ang atmosfera ay kumukritap sa enerhiya habang tinatawag ni Baszler ang high wind spell muli. Itinuturo ito kay Sepe. Si Sefi, hindi nababahala, kumapit sa kanyang batis ng mahika. Bilang tugon sa pag-atake ni Baszler, tinawag niya ang kanyang high wind na mahika. Ang dalawang magkasalungat na puwersa ay nagbanggaan sa ere. Ang kanilang mga mahika na enerhiya ay nagbanggaan na may umaabot na tunog na tumatagos sa arena. Halata ang pagkagulat ni Baszler habang sinusuri niya ang mabilis na paggaya ni Sefi sa kanyang spell na naabot sa isang iglap at walang incantation. Sa tugon, nakilala ni Sefi ang nagbago na kalagayan. Na-realize na mas matindi na ang kanyang pangangailangan na manalo. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Baszler ang air shoot spell. Si Chebe, na alam mo ang kanyang laki, ay maaaring gawin siyang madaling tamaan ng malakas na tama. Mabilis na ginamit ang air shoot bilang kontra-aksyon, itinuturo ito sa ulo ni Baszler. Ang pagbangga ng kanilang mga salamangka ay nagdulot ng isang surge ng enerhiya na kumalat sa arena, isang sensasyon na kapansin-pansin sa audience. Kahit ang hari mismo ay hindi napigilan ang kanyang kasabikan. Ramdam ang init ng labanan sa gitna ng mahiwagang palitan. Pinigkas ng iyong kasama sa kwarto ang kabuuan ng labanan. Isang salpukan sa pagitan ng dalawang bihasang mga salamangkero. Muling ginamit ni Sefi ang air shoot spell, ngunit agad na inilagan at sinukol ni Baszler gamit ang kanyang sariling air shoot. Walang pangamba, nagpatuloy si Sefe, nagpakawala ng isa pang air shoot bilang tugon. Si Baszler, na may kumpiyansa sa kanyang kakayahan na pabagsakin ito, nagpasimula ng isang air shoot mula sa mababang panteon. Ang kanyang kalkuladong hakbang ay nagresulta sa direktang tama kay Sepe sa isang mahinang anggulo. Sinamantala ang sandaling iyon. Momentum. Nilikha ni Baszler ang isang malakas na high wind spell. Ang lakas nito ay sobrang malakas na ito ay nagambala sa paghinga at stability ni Sepe. Sa kanyang lamang, sinundan niya ito ng isang lost place spell. Sinubukan ni Sefi ang isang kontra, ngunit ang lost place ay tumama sa likod niya, tumangat sa kalangitan, lumilisan sa kanya. Ang kanyang kontrol. Nagalaw ang kumpiyansa ni Sefi habang lumalala ang sitwasyon. Naniniwala siya na unti-unti na siyang nawawalan ng tagumpay, kasama ang mga manonood kabilang ang mga tao at ang hari. Damdamin, inaasahan ang pagkatalo ni Sefi habang siya ay nasa gilid ng pagbagsak sa ilalim ng tubig. Sa sandaling si Sefi ay nasa bingit ng pagkadikit sa ibabaw ng tubig. Isinagawa niya ang isang matalinong maniobra. Nagbubuhos ng isang salamangka sa tubig. Ibinahing niya ang daloy ng hangin patungo sa kanyang sarili, na nagpapahintulot sa kanya na makuha muli ang kanyang balanse at bumalik sa balangkas. Nakakita ng hindi inaasahang kagalingan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kalagayan ng pagkamangha, na may tsepe na ligtas na bumalik sa ball scaffold, ng mga sinergurya at ang iba pang mga manonood sa kanyang kasipagan. Tumungo ang mga kaisipan ni Baszler sa loob habang pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na hakbang. Kinuha ni Sefi ang pagkakataon para asarin siya nang may pagkaloko kung siya ba ay naubusan na ng kanyang mahikang kakayahan. Bilang tugon, ipinahayag ni Sefi ang kanyang patuloy na kakayahang gumamit ng mahika.
Gayunpaman, si Basler ay hindi isang maaring maliitan. Pinahayag niya ang kanyang determinasyon. Pinag-iingat si Chepe laban sa pag-dismiss sa kanyang potensyal. Sa gitna ng kanilang mahiwagang duel, ang pamilya ni Chepe ay masiglang nag-cheer, nagdaragdag sa atmosfera ng paghihikayat sa paligid niya. Curious, tinanong ni Basler kung nakilala ba ni Sefi ang mga taong nagsisigawan para sa kanya. Kinilala ni Sefi sila bilang kanyang ina at kapatid. Punong-puno ng determinasyon, humingi siya ng paumanhin kay Basler, ngunit ipinahayag na hindi siya maaaring matalo sa araw na iyon, lalo na para sa kanyang pamilya. Ang pagbanggit sa kanyang pamilya ay nagdulot ng sandaling ngiti sa mukha ni Basler. Kinilala niya ang pahayag niya, tumugon sa pamamagitan ng hamon upang masaksihan ang kanyang kakayahan. Ang mga kakayahan. Nagbago ang kilos ni Basler nang ipahayag niya ang kanyang intensyon na itutukang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang makapangyarihang mahika. Samantala, habang si Basler ay nagsisimula na i-channel ang kanyang lakas, si Sepe ay nanatiling matatag na may isang malinaw na ekspresyon. Habang dinidirekta ni Basler ang kanyang salamangka, kinuha niya ang isang sandali upang manginsulto kay Sepe. Tinanong niya kung gusto niya harapin ang kanyang pag-atake ng harap-harapan. Binanggit na ang kanyang hitsura ay nakatutok kumpara sa kanyang di umano'y, hindi kakit-akit na ina at kapatid. Tumama sa isang ugat ang mga salita ni Basler kay Sepe. Nagpaapoy ng maiinit na galit sa loob niya. Nagalit dahil sa mga walang galang na komento ni Basler tungkol sa kanyang pamilya. Umabot sa rorok ang galit ni Sefi. Sa isang estado ng purong galit, hiningi niya na ulitin ni Basler ang sinabi niya tungkol sa kanyang ina at kapatid na lalaki. Si Basler, na nagugulat at nag-aalangan, ay nagkatubiling ulitin ang kanyang ofensibong salita. Tumaas ang galit ni Sefe at sumigaw siya kay Basler na puno ng indignasyon. Ang alon ng kanyang galit ay isinalin sa isang surge ng mahikang kapangyarihan at siya ay naglabas ng isang formidable na spell na direkta na pinuntirya kay Basler. Sumabog ang isang malaking pagsabog, itinulak si Basler sa itaas ng langit. Sa pagkakakita ng kanyang pag-abot sa mga kahangahangang taas, ang mga manonood ay halos sa pagkamangha at pag-aalala, natatakot sa mga posibleng kahihinatnan ng kanyang pagbagsak. Sa kanila, ipinahayag ni Ragna ang kanyang pag-aalala, hinimok si Sifi na kumilos, at pigilan si Basler mula sa pagbagsak. Mabilis, ginamit ni Sepi ang salanta ng pagkalipol na salamangka upang mabawasan ang nalalapit na pagbagsak ni Basler. Gayunpaman, ang resulta ay isa pang malakas na pagbangga ng mahiwagang mga puwersa na nagpadala kay Basler na lumilipad muli sa langit. Higit sa Villain Castle ay isang mapayapang katawan ng tubig na kilala bilang Lake Luhar. Sa malinaw na mga araw, ang ibabaw ng lawa ay kumikinang na parang walang kapintasan na salamin ng paligid na tanawin. Nagkamit ito ng sikat bilang isang magandang destinasyon. Isang maliit na pahingahan ay matatagpuan sa tabi ng lawa. Pinahahalagahan para sa kanyang nakakabighaning tanawin ng kastilyo at maamong tubig. Sa isang di inaasahang paglipat ng pangyayari, natagpuan ni Basler ang kanyang sarili sa loob ng hangganan ng Lake Luar. Tumatabog siya sa ibabaw ng tubig tulad ng isang batong maliit ang 2 beses, bago tuluyang bumagsak sa isang platformang kahoy. Ang mga tanawin ng spektakulong ito ay nagudyok sa hari na gumawa ng mabilis na pagpapahayag. Ipinahayag na si Sefi ang panalo ng labanan. Ang mga manonood ay nag-observe ng kahihinatnan na may pagkagulat at pagkaktanto na natapos na ang laban. May malinis na demeanor. Sinabi ni Safi na tila siya ay lumabas na panalo. Ang simpleng pahayag na ito ay nag-iwan sa mga tao ng paghanga at pagkagulat sa kanyang nagawa. Ang hari, kinikilala ang kanyang tagumpay, gumawa ng pampublikong anunsyo. Si Sofia ay tinalaga bilang punong opisyal ng staff ng Central Command Magic Division ng Imperial Army. Ang labanan sa pagitan ni Sofia at Basler sa Lake Lohar. Magiging kilala ito sa huli bilang execution sa Luhur Lake. Si Sefi ang nagwagi. Dahil hindi na kayang ipagpatuloy ni Basler ang labanan, ito'y minarkahan ng isang rural na kasabihan na nagbabala laban sa paggamit ng mga spell na higit sa kinakailangan. Paalala sa mga individual ang kahalagahan ng pagpipigil at balanse sa kanilang mga kakayahang mahika. Kumalat ang mga chismis tungkol sa posibilidad na nalabag ng spell ni Sufi ang patakaran tungkol sa sobrang paggamit ng mahika. Sa isang hindi inaasahang pagtatagpo, nagkrus ang landas ni Sefe at Szilard. Curious, tinanong niya kung nasa masama bang mood ang hari. Tumugon si Szilard na tila hindi masaya ang hari dahil hindi sumunod ang labanan tulad ng kanyang inasahan. Nagamit ang pagkakataon, hinandugan ni Szilard si Sefe ng opisyal na sulat ng pagtatalaga, mapangusisa. Si Sefe ay tumingin kay Szilard at tinanong ang kalikasan ng kanyang bagong papel bilang punong tauhan para sa Central Command Magic Division. Ipinaliwanag ni Szilard na ang Central Command Division sa loob ng Imperial Army, ang hukbo ay may tungkulin na pangalagaan ng seguridad at depensa ng kabisera. Bilang Chief of Magic Staff, ang papel ni Sepe ay magiging gabay sa Commander. Sen, umaasa sa kanyang kahusayan sa mahika para mabigay ng payo. Sen, naghahanap ng klaridad, nagtanong tungkol sa mga responsibilidad ng puno. Sinagot ni Szilard na habang ang manager ay may malaking kahalagahan sa loob ng struktura ng depensa ng kabisera, ang papel ay medyo bago at kulang sa nakakabit na balangkas. Pinahayag ng hari na wala pang umiiral ng mga alituntunin kung paano dapat pamahalaan ang mga responsibilidad. Sinabi ni Szilard na binigyan ng maingat na konsiderasyon ng hari ang sitwasyon ni Sefe. Sa pagbibigay ng karagdagang mga dokumento, nabanggit niya na ito ay para kay Neguria. Pinaliwanag niya na dahil hindi opisyal na sundalo ng imperyo ang Neguria, kundi isang mag-aaral sa Order of the Knights, kayang-kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Kinakailangan ng ilang mga formalidad para sa kanya upang opisyal na kilalanin bilang alilang ni Sefe. Ito, at upang tanggapin ang isang sweldo. Pinipatuloy ni Szilard na kailangan ni Neguria na dumaan sa isang pagtatalaga upang itatag ang kanyang katayuan at karapatan. Ang prosesong ito ay kinakailangan para makamit niya ang pagkilala at mga benepisyo bilang formal na miyembro ng koponan ng Sefi. Inutusan ni Szilard si Sepe na pumunta sa kagawaran ng Human Resources para sa susunod na hakbang. Hinihawakan ng mga papel sa kanyang mga kamay, nagpatuloy si Sepe sa direksyong iyon, subalit nadapa siya sa kanyang daan. Sa pagtingin sa mga dokumento, napansin niya na ang buong pangalan ni Neguria ay Neguria Luna. Biglaan, dumating sa eksena si Komandante Balazurak. Pinuri niya si Chepe sa kanyang tagumpay sa labanan. Nagtanong si Sefi na kung may pinapanood ba ang laban si Balazurak. Tumawa si Balazurak at ibinunyag na pinagmamasdan niya at ang kanyang mga tao ang labanan. Binanggit niya na labis rin na naantig ang kanyang mga tao sa galing at determinasyon
na ipinakita ni Sefi. Tinakda ni Balazurak ang kanyang mga plano para sa digmaan kinabukasan at nagmungkahi ng pabiro na sumama si Sefi sa kanya. Nagulat si Sefi sa hindi inaasahang alok na ito. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ni Balazurak na nagbibiro lamang siya at binigyan si Sefi ng nagpapakalma na haplos. Pinuri niya ang kahangahangang kakayahan sa mahika ni Sefi. Kinilala niya ang kanyang kahusayan sa pagharap sa mga banditong Night Beast nang walang tulong. Modestong itinatag ni Sefi ang kanyang tagumpay sa tulong ni Nerguria. Sa pagbanggit kay Nerguria, naalala ni Balazurak na siya ang pinakabatang anak ng Lunavent household. Wala pa rin kaalam-alam si Sefi sa pinanggalingan ni Nerguria. Sa background, binaliwanag ni Balazurak na napilitang umalis si Nerguria sa kanyang tahanan dahil sa kanyang hindi matagumpay na panunungkulan bilang isang knight. Inihayag niya na binaliwala siya ng kanyang mga kasamahang knight dahil sa kanyang pagganap na nagtulak sa kanya na upang umalis. Binigyang diin ni Balazurak na ang pamilya ng Lunavent ay may prestihiyosong reputasyon sa mga kabalyero. Nagiging isang hamon para sa isang taong naghihirap sa parehong larangan. Nagbago ang mood ni Sefi sa kalungkutan nang marinig niya ang revelasyon na ito. Pinahayag niya ang kanyang kalungkutan, kinikilala ang lakas ni Nerguria. Bilang tugon, binanggit niya ang mabilis na tagumpay ni Nerguria laban sa puno ng mga bandito. Ang pinuno, binibigyan diin ang kanyang kakayahan sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Pinuri ni Sefi ang lakas at kakayahang magpalipad ni Nerguria. Idinagdag na ang kanyang tanging kapintasan ay sobrang kabaitan. Seryoso, tinanong niya si Balazurak kung maaari niyang ayusin ang isang pagbisita sa Lunavent Estate minsan. Binahagi ni Sefi ang kanyang hangarin na maunawaan ang pinanggalingan ni Nerguria na mas mabuti. Nagnanais na maabot ang buong saklaw ng kanyang kalagayan. Nais niyang ipahayag kay Nerguria na lumaban siya na may tapang ng isang totoong mandirigma at siya ay magtatrabaho sa ilalim ni Sepi. Bilang tugon, nagbigay si Balazurak ng birong puna. Nag-iisip kung balak gamitin ni Sefi ang kanyang titulong Knight Commander bilang paraan upang ipahayag ang kanyang presensya. May kaunting pag-aalinlangan, inamin ni Sefi na hindi niya tiyak kung seryoso ang kanyang mga salita dahil sa kanyang edad. Humihingi ng paumanhin, ipinahayag niya ang kanyang mga agam-agam kay Balazurak. Bilang tugon, masayang ibinunyag ni Balazurak na mayroon siyang katulad ng mga pangamba tungkol sa sitwasyon ni Nerguria matapos marinig ang kwento ni Sefi. Nang may sigla niyang ipinahayag na siya mismo ang magtataguyod sa mga intensyon ni Sefi. Tumaas ang kanyang kalooban nang marinig ang pangako ni Balazurak. Nang pasayahang itinaas ni Balazurak si Sefi sa kanyang balikat, naglakbay patungo sa Lunavent Estate. Nagtipon-tipon sa Lunavent Estate. Isang grupo ng saurid, ang konde ng Lunavent, Nerguria, Balazurak at Yurumi. Nakapaligid si Yurumi sa isang mesa. Ang ambiance ay naging mas matindi kaysa inaasahan ni Sepi. Sa hindi malamang dahilan, sumama rin sa kanila si Yurumi. Ang Count ng Lunavan ay lubos na nahumaling sa kanyang tsaa. Ang kanyang kilos ay matatag. Nagtatanong si Sword tungkol sa layunin sa likod ng pagtitipong ito ng mga kilalang tao. Tumugon si Sefi, sinasabi ang kanyang dahilan para nandoon. Pinanggit niya na mayroon siyang mungkahi na gagawin. Pagkatapos ng isang maikling pausa, inihayag niya na si Nerguria ay nagbitiw sa kanyang posisyon bilang isang mag-aaral sa Night Order at magiging asistente ni Sefi sa ilalim ng hepe ng armya ng Mahika. Nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Sword at inihayag niya ang kanyang mga inaasahan na ang pagtitipon ay may kinalaman sa matagumpay na pagsusulit ng Knight ni Nerguria. Ang ideya ng pagtatrabaho ni Nerguria sa ilalim ng isang mangkukulam ay isang konsepto na hindi niya inakala. Tinamin niya ito. Malinaw na nagpapakita ng kalungkutan ang mukha ni Nerguria pagkatapos marinig ang kanyang tugon. Bilang tugon sa malinaw na pagkabahala ni Nerguria, tinugunan ni Sefi ang kanyang mga alalahanin. Ibinahagi niya na nais niyang talakayin ang mga pangyayari na nagpaligid sa pagkakalayo ni Nerguria sa kanyang pamilya, lalo na itinapon siya ng kanyang ama. Makikita ang reaksyon ni Sword na nagulat sa balitang ito. Nagpatuloy si Sepe, nagbibigay liwanag sa sitwasyon. Inahayag niya na tinalaga ni Saurad kay Nerguria ang tungkulin na depensahan laban sa mga bandito sa pamamagitan ng Order of the Knights. Mabilis na itinama ni Saurad ang maling pagkaunawa na sinasabi na hindi niya itinapon si Nerguria mula sa tahanan at na hindi kailanman naging layunin nito. Tumuklas si Sora sa mga tradisyon ng pamilya ng Lunavent na ipinaliwanag na ang ipanganak sa pamilya ay nangangahulugang isang hinaharap bilang isang knight. Ang inaasahan ay ang mga individual na nakikipaglaban sa simula ay sumusailalim sa pagsasanay para mapabuti. Gayunpaman, kung hindi nila magawang talunin ang isang demon, isang hamon na tila hindi malampasan kahit ang isang bata, ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na isyu sa kanilang kalikasan. Nilinaw ni Saurad ang kanyang mga intensyon. Ipinaliwanag niya na inaasahan niyang si Nerguria ay higit pang lalakbay sa labas ng mga hangganan ng lungsod at makakakuha ng lakas na kailangan upang harapin ang mga hamon ng buong tapang. Sumali si Balazurak, nagpapahayag na ang bawat individual ay may natatanging mga personalidad at halaga. Nilinaw niya na hindi lahat ng mga bata ay may likas na hilig sa gulo. Tinanong ni Balazurak kung ipinahiwatig ba ni Saurid na wala ang Nerguria sa loob ng bahay. Tumugon si Saurid ng isang matatag na pagpapahayag na ang pagpapahintulot sa isang tao na kilalanin bilang isang Lunavent nang hindi pinananatili ang mantle ng kaharian, maaaring ilagay sa alanganin ang katayuan ng pamilya sa mahabang panahon. Sumabak si Yurumi para ipagtanggol ang posisyon ni Nerguria na sinasabing ang pamilya ng Lunavent ay potensyal na nagsusugal sa kanilang reputasyon. Tumanggap si Saurid sa obserbasyong ito, sumasang-ayon na ang kanilang katayuan sa sambahayan ay maaaring ilagay sa alanganin. Sinuri niya ang usapin, binibigyang diin na ang kakulangan ni Nerguria na maging isang knight ay may posibilidad na mantsa sa pangalan ng pamilya. Natuwiran ni Saurid na kung papayagan niya ang mga individual na mabuhay tulad ng pinipili ni Nerguria, mawawasak ito sa pundasyon ng kanilang tahanan na sa kasaysayan ay umaasa sa kanilang kakayahang militar para sa kaligtasan at impluwensya. Nagpakialam si Yurumi.
Sa pagbabahagi ng kanyang pananaw, sinabi niya na ang pagpilit sa sarili na tiisin ang buong buhay na kahirapan sa pamamagitan ng pagsunod sa buhay na sumasalungat sa tunay na kalikasan ng isa ay maaaring ihambing sa isang sumpa. Naniniwala si Yurumi na maaaring maging makatwirang pagpipilian ang umalis mula sa naturang tahanan. Ang ugali ni Sword ay nagpakita ng bahagyang galit nang marinig ito. Bilang tugon, tumayo si Nerguria. Ipinahayag niya ang kanyang pride na isilang sa angkan ng Lunavent. Tapat niyang inamin na nasaktan siya nang hindi niya matugunan ang mga inaasahan ni Saurad. Nagpatuloy si Nerguria, ibinahagi ang kanyang pakikipaglaban at kabiguan. Inamin niya ang kanyang kawalan ng kakayahang maging isang knight at ang sumunod na hamon na hindi kayang dalhin ang pangalan ng kanyang pamilya. Inilahad niya ang emosyonal na kalbaryo na kanyang nadanas. Nararamdaman ng pagkakabihag sa kawalang pag-asa dahil sa kanyang tinatayang kawalang kakayahan. Gayunpaman, subalit binigyang diin niya na si Chepe ang naging ilaw ng pag-asa sa kanyang buhay. Chimdi ng Sepe, binibigyang diin ng tapang at katatagan ni Nerguria. Kinuwento niya kung paano lumaban si Nerguria kasama niya ng walang pag-aatubili. Ipinapakita ang kahangahangang tapang laban sa mga tulisan at sa huli ay nagtagumpay laban sa kanila. Binigyang diin ni Sepe ang natatanging katangian ng kabaitan ni Nerguria. Itinuturing ito bilang kanyang natatanging lakas sa kabila ng hindi pagiging kaanib sa mga Imperial Knights o sa anumang partikular na orden. Pinrotektahan ni Nerguria ang nayon. Sa paninindigan, tiniyak ni Sefi sa kanya na ipagtatanggol ni Nerguria ang dignidad ng pamilya ng Lunavent. Ang reaksyon ni Saurad ay isa sa pagkagulat sa pagdinig ng mga salita ni Sefi. Samantala, hindi maipagkaila ni Commander Balazorek ang kanyang tawa na may pagkilala sa malaking talento ni Sefi. Ipinayo niya kay Sorid na huwag maliitin ang kakayahan ng Sefi. Kinikilala ang kanyang katayuan bilang isang kahangahangang individual sa imperyo. Sinabi ni Commander Balazorek na isang karangalan ng isang knight na humanap at maglingkod sa isang karapat-dapat na amo. Si Howard, na nagulantang sa takbo ng mga pangyayari, medyo nagulat. Sa wakas, nakalikom siya ng kanyang kumpiyansa at may paggalang. Kinausap si Safi. Hiniling niya na pangalagaan niya ang Nerguria. Tinawag niya itong kanyang anak na si Nerguria Lunavent sa isang puno ng damdaming sandali. Pinahayag ng tabak ang kanyang pagdadalamhati sa paghihirap ni Nerguria at hiniling niya ang kanyang kapatawaran. Naantig ng emosyon ng sandaling iyon. Namugto ang mga mata ni Nerguria sa luha at halata ang kanyang damdamin. Ang pagtitipon ay nagbago tungo sa usapin tungkol sa mga pangyayari na nag-ugat. Si Saurad ay maingat na inunawa ang usapan mula simula hanggang wakas. Ang kanyang mukha ngayon ay may malasakit ng ngiti, parang nabunutan ng tinik sa dibdib nang dumating ang oras para umalis si Seifei at ang iba pa mula sa Lunavent. Ang mga impresyon na kanilang iniwan ay malaki. Naghandog si Yurumi kay Nerguria ng isang espada, tinukoy ito bilang ang natatanging Flamperge Blade. Isang tunay na obra maestra, tumugon si Commander Balazurak ng Kaluwagan. Binabanggit ang kahalagahan ng pagtanggap ng isang espada mula kay Madam Yurumi at iminungkahi na tanggapin ni Nerguria ang regalo ng may kasiyahan. Tanggap ni Nerguria ang tabak na may kagalakan. Ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Yurumi. Ngunit may biglang pangyayari dahil may grupong dumating, hinahanap ang iyong kwarto. Yurumi, ipinahayag nila na nababahala at naghahanap sa kanya ang hari. Nakilala ang pangangailangan, nagpaalam si Yurumi sa lahat at mabilis na umalis. Si Yuffie, na nagmamasid sa biglang pagalis ni Yurumi, ay naiwan na namangha sa kanyang matapang at hindi pangkaraniwang estilo na kanyang pinahahalagahan. Nagtapos ang araw sa isang emosyonal na pagbisita sa bahay ng mga magulang ni Nerguria. Pinagdiwang ni Sheffy ang kanyang kaarawan habang lumilipas ang oras na nagmamaka ng kanyang unang taon ng paglago at pagunlad. Habang pinagninilay-nilayan ni Sheffy ang kanyang nalalapit na pagbabago, naramdaman niya ang isang bahagyang kalungkutan sa pag-iwan ng simpleng kasiyahan tulad ng pag-inom ng gatas. Gayunpaman, inaalala ng kanyang ina na maaari pa rin siyang magkaroon ng gatas kung kailan niya ito nais. Sa gitna ng mga ito, may taong biro na binigyan si Sefi ng korona ng bulaklak na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Si Ragna, na lumaki mula noong huling beses, ay sumali sa eksena. Binigyan niya si Sefi ng regalo. Inamin na ito lamang ang kaya niyang ibigay, labis na nalulunod sa pagmamahal at kaligayahan. Sefi niyakap ng mahigpit si Ragna. Chinchirish ang init ng sandaling ito, dagdag ang presensya ni Nerguria sa masayang atmosfera habang niyayakap niya ang pagdiriwang ng kaarawan ni Sefi at Petsa ng paglabas ni Marcia. Samantala, binisita ni Sefi ang nasugatan na si Basler sa ospital dala ang may mansanas siya. Nagtaka si Basler sa ginawa, tinanong niya ang ibig sabihin ng gawain ni Sefi. Sabi ni Sefi, gusto niyang ibahagi ang mansanas sa kanya, ipinapahayag ang kanyang kainosensyahan. Ngunit, malayo ang reaksyon ni Basler na maging mapag-welcome. Itinaas niya ang kanyang boses, ipinahayag na hindi malugod na tinatanggap doon si Chepe. Bilang tugon, minsan, nanatiling matatag si Sefi. Ang kanyang inosensya ay kumikislap habang ipinaalam niya sa kanya na ito ang kanyang kaarawan, iminungkahi nilang dapat pa rin silang magdiwang ng magkasama. Ang matatalinghagang eksena na ito ay nagpapakita ng komplikasyon ng mga relasyon, ng mga nuance ng komunikasyon, at hindi gumuguho ang kabaitan ni Sefi sa harap ng adversity. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Sefi na mag-extend ng olive branch, na natiling matigas si Basler, inutusang umalis siya. Hindi naapektuhan ng kanyang ugali, kinilala ni Sepe ang kanyang katigasan at muling nag-alay ng kanyang mga paumanhin bago umalis. Nakaalis, ang boses ni Bozery halos hindi marinig. Binulong niya ang isang babala sa Sefi. Pinapayuhan siya na mag-ingat sa babaeng may itim na buhok na nagudyok sa kanya na hamunin siya. Sa ibang bahagi ng imperial na kapital, Violand, may isang nakakatakot na chismis na kumakalat sa mga liblib na sulok, sa mga labas ng lungsod. Ang tirahan ng isang iniwang aristokrata ay naging tahanan umano sa isang nakakatakot na presensya. Isang multo. Ang multong ito, sinasabi na isang sanggol ito. Madalas na nakitang pumapasok at lumalabas sa sirasirang mansyon sa pamamagitan ng isang bintana. Ang kanyang makalagim na figura ay lumulutong sa paligid ng state, nagdadagdag sa nakakatakot na atmosfera. Boring sing the gave ay enmendamenyo siya tungkol sa apparition net. Itinuturing itong mapanganib.
Ang spektro na tinatawag na Rampaging Baby of the Abandoned Mansion ay nagnakaw ng atensyon at imahinasyon ng mga lokal. Gayunpaman, mas kamangha-mangha ang katotohanan kaysa sa mga haka-haka. Inilinaw ni Chefe na nasa likod ng mga kahiwagaang pangyayari na hindi siya talagang lumilipad. Sa halip, ipinaliwanag niya na kinuha niya ang enerhiya ng hangin. Ginagamit ang pwersa ng hangin upang itulak ang kanyang sarili, pasulong sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng teknik na ito. Hinalintulad niya ang kanyang kilos sa dahon na nasasabugan ng hangin gamit ang kanyang natatanging kakayahan. Nihagis ni Chepe ang kanyang sarili pasulong. Tinalakay ang distansya na humigit kumulang sa metro sa isang hakbang. Upang ilagay ito sa perspektibo, kinumpara niya ang kanyang bilis sa isang paraan ng transportasyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Onikaning Sebulene Pareos, imprint skin balaning trend, nakikita mula sa panlabas na perspektibo, lumilitaw na halos surreal. Sa pagbabalik sa kastilyo, nakasalubong ni Sefi ang Nerguria na mainit na sumalubong sa kanya at dinagay sa papasok. Tinalagay si Chefe sa isang lumang mansyon kung saan sinasabing nagpapakita ang isang kahiwagang aparisyon. Sa kabaliktaran ng Nayon at mga Ins, ang lugar na ito ay nagpapakita ng kabuluhan at karangyaan. Habang pinili ni Marcia at Ragna na tumira sa Nayon, si Chepe dahil sa kanyang papel, okupado ang mansion kasama si Nerguria. Sa bagong pamumuhay na ito, nagtanong si Nerguria tungkol sa ina ni Sefi. Tiniyak ni Sefi sa kanya na nasa mabuting kalusugan ang kanyang ina. Inihayag ni Sefi ang kanyang desisyon na manatili sa Nayon kasama ni Rongja kaysa manatili sa loob ng kabisera. Habang nagpapalit siya ng kanyang damit, inamin niya na may hint ng kalungkutan. Ang malalim na kaugnayan ni Sefi sa kanyang pamilya ay malakas na resonante. Ayaw niyang mahiwalay sa kanyang ina at hinala niyang ganito rin ang nararamdaman ng kanyang kuya. Plano niyang maglakbay ng mabilis sa pagitan ng Nayon at mansyon gamit ang kanyang advanced na mahika skills na nagpapahintulot sa kanya na mingsa ang kanyang mga mahal sa buhay kailanman niya nais. Sa tulong ng mga libro, sila Clatan. Nahasa ni Sefi ang kanyang kahusayan sa advanced na mahika. Ang kanyang kahusayan ay nagbigay daan para sa kanya na maglakbay sa kahangahangang bilis. Awon sa Kenja's deal, enig-edit babalik sa mansyon. Nakapagpatrolya pa siya habang naglalakbay pabalik sa kabisera. Subalit, ang pag-channel ng ganito makapangyarihang mahikay para sa mahabang panahon ay nagdudulot ng pagkaubos sa kanyang enerhiya. Kaya, sa pagdating sa bahay, magpapahinga si Chepe para makabawi. Naintindihan ni Chepe ang malalim na mga pangangailangan ng kanyang mahiwagang mga kahusayan. Ang kanyang nagawa ay lampas sa kakayahan ng isang karaniwang mahiko. Maliwanag ang kahirapan. Tunay kanyang sa kilalas na kung isang regular na mangkukulam ang sumubok sa ginagawa niya, sila ay magiging pagod sa loob lamang ng ilang minuto pagkagising mula sa kanyang siesta. Ipinabatid kay Sefe ni Nerguria na dumating ang isang sugo mula sa palasyo. Ang mensahe ay nagpapahayag ng isang urgenteng pagtawag para sa isang pulong ng konseho ng senior staff ng Central Command. Lahat ng mga miyembro ay kailangang magtipon agad. Habang nagtitipon ng lahat sa Violin Castle, ang pulong ng Central Command's senior staff ay nagsimula. Dumating din si Sefi para sumali sa pulong. Binuksan ni Commander Zalt ang sesyon sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa biglaang pagtawag at agad na tumutok sa kahalagahan ng usapan. Ipinabatid niya sa mga dumalo na may malaking pangkat ng dimitao ang papalapit sa kabisera. Nagpapakita ito ng pangangailangan na magplano at maghanda para sa potensyal na countermeasures. Ang terminong demi-humans ay bago para sa CPHA. Edimon Sinekintekolas ay may liwanag ng siya ay nakaharap sa konseptong ito sa unang pagkakataon. Sa loob ng Imperial Army, ginagamit nila ang unit na kilala bilang combatant para sukatin ang kakayahan ng mga halimaw sa pakikipaglaban. Ang sukatan na ito ay tumutugma sa bilang ng ganap na sanay at subok sa labanan ng mga Kawal Knight na kinakailangan upang talunin ang isang halimaw. Halimbawa, itinuturing na pantay na laban ng isang sundalong nagbabantay sa gabi laban sa isang slime. Ang tinatayang kakayahang makipaglaban ng isang beastman ay katumbas ng 5 klase ng mga combatant. Gusto niyang maintindihan ang mga kahihinatnan. Lumapit si Sefe kay Sellard na may tanong. Tinanong niya kung merong 100 beastmen, mangangailangan sila ng humigit kumulang 500 mga sundalo para harapin sila. Kinumpirma ni Sellard ang kanyang pangunawa at may ibang tao pa na nagambag sa usapan. Kinumpirma na ang tantiya ay ginanap sa ilalim ng pangideal na kalagayan, magandang bisib at simpleng teritoryo. Kapag nakaharap sa isang karaniwang beastman, kapag hindi ka nais-nais ng mga kondisyon ng umiral, ang tinatayang pangangailangan ng mga combatant ay maaaring lumaki sa 3 beses ng orihinal na halaga, nakatumbas ng 15 na klase ng mga combatant. Binigyan diin ng mga tao na ang kanilang layunin ay hindi lamang upang matiis ang isang pag-atake, kundi para mapuksa ang kaaway habang pinoprotektahan ang kabisera mula sa pinsala. Napabahala sa perspektibong ito, nagpahayag si Chefe ng kanyang pagkabahala. Ipinahayag na kailangan nilang magpadala ng mas maraming sundalo. Kinilala ni Commander Zolt ang hamon at ibinunyag na, batay sa kanilang kasalukuyang kalagayan, hindi praktikal ang pagbubuo ng malalaking puwersa para sa subjugation. Sa halip, kailangan nilang magplano upang sagipin ang paparating ng mga demihuman sa isang kritikal na punto. Ipinaliwanag ni Self na habang isang depensibong pader ang pumapaligid sa imperial na lungsod, nanatiling posible para sa maliksi at magaan na beastmen na akyatin ito. Imrasurihin yan. Huwag maging na puminsala kung sila magtagumpay na makaabot sa mga urban na lugar na nagresulta sa malawakang pinsala at kaguluhan. Binigyang diin ng lahat ng miyembro ang kahalagahan ng pagpigil sa isang ganitong pagsalakay. Sa miyembro sa mungkay na ma-deploy ang mga troops sa idash mga pader ang lungsod. Ngunit, may mga alalahanin na ibinahagi tungkol sa kakayahang makababa mula sa pader ng mga beastmen at sa natural na di kapantayan ng mga tropang nakaposisyon doon. Ang proposisyon ay tinuring na nakakasama. Dahil sa mga limitasyong taktikal na ito, sa gitna ng mga talakayang ito, isang miyembro ang nagpahayag ng kritikal na pangamba tungkol sa posibilidad ng isang biglaang atake. Kinilala ng grupo na ang mga tao ay mas mabagal kaysa mga beastmen. Itinayo sila sa isang disadvantage kung sila ay nabigo na kunin ang inisyatiba. Iminungkahi pagkatapos na ang alternatibong paraan ay maaaring maging ang pag-intercept sa paparating na demi-humans sa bukas na field sa harap ng pader ng lungsod. Pader. Patuloy ang usapan na may input mula sa iba't ibang miyembro.
Binigyang diin ng babaeng miyembro ang kahinaan ng paggamit ng kavaleriya laban sa mga beastmen. Minungkahi ng matandang miyembro na mag-deploy ng mga mangangaso at salamangkero sa mga pader ng lungsod para magbigay ng mahalagang suporta. Ang miyembro na nagtataguyod para sa pagkakalagay sa pader ay nagpakitang gilas na ang tantiyan ng mandirigma ay maaring humigit kumulang sa 7 uri kapag nakaharap sa isang beastman sa bukas na patlang. Gayunpaman, isang matandang miyembro ang mariin na tumutol sa assessment na ito. Sinasabi na hindi dapat mababa sa 10 klase ng mandirigma. Binigyang diin niya ang bigat ng sitwasyon. Nagpahayag na ang anumang kapabayaan na humantong sa pinsala sa loob ng kabisera ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng buong bansa. Sa wakas, dapat nilang harapin ang banta na ito na may kaisipan ng pagharap sa hindi bababa sa 15 combatant classes upang masiguro ang pinakamataas na antas ng kahandaan patay sa nakalap na impormasyon. Nagbigay ng pananaw ang isang miyembro na ang mga beastmen ay kumikilos bilang isang grupo ng 30. Ang pag-a-apply ng pagsusuri ng 10 klase ng combatant para sa bawat beastman, kakailanganin nila ang 300 mga sundalo para harapin ang grupong ito. Ang iminungkahing diskarte ay naglalagay ng 300 mga sundalo sa bawat panig ng kabisera. Nagtatrabaho sa mga shift sa araw at gabi. Magiging kabuuan ito ng 2,400 sundalo. Ang iminungkahing estratehiya ay naglalaman ng mabilis na pagpapalakas na ipinadala kung saan nakita si Beastman. Kapag napaligid na ang lugar, ang layunin ay upang palibutan at epektibong puksain ang banta. Binanggit ng matandang miyembro ang kasalanan ng mga malalakas na halimaw. Binanggit ang posibilidad ng isang Beastman na lumampas sa 100 combatant classes sa lakas dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Tinanong niya ang kahandaan ng konseho na harapin ang ganitong kalakas na banta. Bilang tugon, tiniyak ni Zalt sa kanila na hindi sila dapat mag-alala. Hindi sila magiging hindi handa kung sakaling makaharap nila ang isang hindi pangkaraniwang malakas na beastman. Mayroon silang Lady Reverse Scale sa kanilang tabi. Lumipat ang kanyang paningin kay Shepe na walang malay na tumingin pabalik sa kanya. Sa kanyang karaniwang diretsahang paraan, tinanong tungkol sa motibo sa likod ng pag-atake ng mga beastmen sa imperial na kapital. Ang tanong na ito ay nag-trigger ng sunod-sunod na mga talakayan sa mga miyembro ng konseho habang sama-sama nilang tinalakay ang mga posibleng dahilan sa likod ng mga kilos ng beastman. At lumapit ang isang miyembro kay Sefi upang ipahayag ang pasasalamat sa kanyang kontribusyon. Mga operasyon. Mapapakumbabang humingi ng paumanin si Sebe dahil hindi siya makapagbigay ng mas malalim na input na nagpapahiwatig ng kanyang limitadong kaalaman sa mga halimaw at mga operasyon ng militar. Muling pinapanatag siya ng lalaki na nagpapahiwatig na ang kanyang kapakipakinabang ng mga komento ay may malaking papel sa mga kritikal na sandali ng diskusyon. Pinatibay ng kanyang mga salita, hiniling ni Safi ang access sa mapa na kanilang ginamit kanina. Sumang-ayon agad ang lalaki. Kasunod nito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili ni Sefe at Nerguria sa aklatan. Nagmumuni-muni sa diskusyon, kinilala ni Nerguria ang kakilakilabot na kalikasan ng mga beastmen. Kinilala sila bilang matatalas na kalaban, pinag-aaralan sila bilang isang banta. Sa mapa, ipinaliwanag ni Sefi ang mga lugar na may mga pinsala dahil sa kagat ng halimaw. Sinabi niya na ang mga beastmen ay unti-unting lumalapit sa kabisera at nagtataka siya na baka hindi nila layonan ang kanyang nayon. Gayunpaman, nagbabala siya laban sa pagbaba ng kanilang bantay dahil may posibilidad na ang beastmen ay maaaring ilipat ang kanilang pokus sa nayon sa halip. Sa halip swan nagtanong si Nerguria kung ang kabisera ba ay nagmobilisan ng kanyang mga tropa bilang tugon. Kinumpirma ito ni Sepe, ngunit nagtanong kung ilang mga sundalo ang kanilang maide-deploy. Tandaan niya na habang magpapadala ng mga scout upang suriin ang sitwasyon, kahit na matapos matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng militar na presensya, abutin ng ilang araw para makarating ang mga may kakayahang puwersa sa mga lokasyon na iyon at maharap ang grupo ng beastmen ng epektibo. Kinikilala ang potensyal na panganib kung ang mga beastmen ay makarating sa nayon bago anumang militar na tugon. Ipinahayag ni Sefi ang kanyang kakayahan na dumating at tumulong kung ang banta ay biglang lilitaw. Subalit, alam niya na kung ang Central Command ay mag-activate ng kanilang plano na patibayin ang kabisera at tumanggap ng depensibong posisyon, baka hindi siya malaya na umalis dito kahit na nais niyang tulungan ang kanyang nayon. Ipinahayag ni Sefi ang kanyang determinasyon na kumilos ng maagap bago ipatupad ang plano ng Central Command na depensibo. Nagpahayag ng pag-aalala si Nerguria tungkol sa posibleng panganib ng paglaban sa isang beastman. Ngunit nagalok siya na samahan si Sefi anuman ang mangyari. Sumang-ayon siya at ipinaliwanag na kailangan niya ang tulong ni Nerguria sa pagkakataong ito. Ang ideyang ito ay nagdulot ng kaligayahan at kasabikan kay Nerguria na nagudyok sa kanya na mayakap ng mahigpit si Sefi sa inaasahan. Sa eksena sa labas ng mga pader, hinawakan ng maigi ni Nerguria si Sefi handang magsimula sa kanilang misyon na magkasama. Ginamit ni Sepe ang spell na Take-Off Skywalk na nagbibigay daan sa kanya at kay Nerguria na umakyat at lumipad mula sa pader. Nararamdaman ni Nerguria ang sakit. Nagpanik, sinuwayan ng mga mapapalayang salita ni Sefi. Ipinaliwanag ni Sefi ang posibleng kahihinatnan ng pagbagsak mula sa ganong kataasan na kinatakot ni Nerguria. Pagkatapos ay ibinahagi ni Sefi na siya nakabuo ng mga pagkababuti para masiguro ang kanilang kaligtasan. Nag-merge siya ng kanyang nakaraang kaalaman sa programming sa kanyang mga magical na kasanayan na nagresulta sa makabagong mga solusyon upang tugunan ang potensyal ng mga panganib. Sa pamamagitan ng kanyang makabagong diskarte, itinuri ni Sefi ang kanilang paglipad sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbubulong ng spell ng hangin at pagsasama ng isang programadong contingency para sa mga posibleng kapalpakan. Ang kanilang paglapag ay isang tagumpay. Ang pagpupulong, bagaman medyo nakakagulat, ay naganap ng walang insidente. Tinignan ni Sepi ang kalagayan ni Nerguria, sinisigurado na siya ay okay. Kasama nila, sila ay nakarating sa Southway Village, kung saan ang mga taga-nayon ay namangha sa kanilang pagdating. Nagpakilala si Sefi, ipinaliwanag niya ang kanyang paglalakbay mula sa imperial na kapital. Kinagambala ang atensyon at kuryosidad ng mga taga-nayon. Sa pagdinig ng kanyang pangalan, nagulat at namangha ang mga taga-nayon. Pinag-isipan ni Sefi na magkaroon ng reputasyon, kahit na pangit, ay mas mainam kaysa sa hindi napapansin. Ang kanyang kasikatan ay nagbigay sa kanya ng tiyak na antas ng pagkilala. Habang tuklasin nila ang nayon, lumapit sa Sefi at Nerguria ang isang masayahing batang lalaki na may namingiti, kinilala niya si Sefi bilang isang kahangahangang salamangkera. Mahinahon na ibinaba ni Sefi ang kanyang mga kakayahan bilang tugon. Tinanong ng bata kung bakit natatakot ang lahat sa nayon kay Sefi. Nakakapansin ito dahil sa kanyang maliit na pangangatawan.
Naglaro siyang tinangkang hawakan siya na nagtulak kay Nerguria na pumigil sa kanya. Ang tawa ng batang lalaki ay nagpahiwatig ng kanyang hindi pangkaraniwang kalikasan. Nakipag-ugnayan siya kay Chefe at Nerguria, nagtatanong kung paano nila natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Napansin ni Sefi na bagamat mahusay niyang itinago ang sarili bilang isang bata ng nayon, ang kanyang mga galaw ay masyadong tumpak para malinlang ang isang tao mula sa kabisera. Mapagbigay, kinikilala na hindi sapat ang kanyang panggap upang maloko sila. Iminkong ang nag-iisang beastman na samahan si Sefi at Nerguria sa ibang lokasyon dahil sila'y ligtas. Sa wakas ay tumigil ang batang beastman at ipinahiwatig na ang kasalukuyang lugar ay angkop. Bilang tugon, hinugot ni Nerguria ang kanyang espada. Nakikita ang kanyang kahandaan. Natakot ang batang beastman at ipinaliwanag na ang mga hinahabol nila ay ang mga beastman na responsable sa pag-atake sa mga nayon. Tinanong ni Sefe kung iminumungkahi ba ni Reggie na hindi siya kasama sa mga beastmen na umatake. Reggie, nagkapakitan nga ni Motay nga, nabrabusa was pamagitan ng patanggal ng inihod. Nagpakilala siya bilang si Reggie ng Swiftgale. Inamin niya na iniwan niya ang kanyang nayon para sa isang partikular na layunin at ipinahiwatig na ang grupo ng beastmen na kanilang sinusundan ay malamang na nasa likod niya. Nagmungkahi si Reggie ng isang kasunduan kay Sefe. Tinanong niya kung ang mga beastmen mula sa kanyang nayon ng beastmen ang may kagagawa ng mga pag-atake sa mga nayon. Sefe ay lalo pong nagtanong kay Reggie tungkol sa kanyang patutunguhan matapos niyang lisanin ang kanyang nayon. Inihayag ni Reggie ang kanyang intensyon na marating ang imperial na kabisera. Itinanong ni Sefe kung bakit siya napadpad sa partikular na nayon na ito. Inamin ni Reggie na hindi niya alam na sinusundan siya hanggang kamakailan. Ipinaliwanag ni Reggie na pagkatapos niyang umalis sa kanyang nayon, layunin niyang marating ang imperial na kapital, ngunit kulang siya sa kaalaman sa direksyon o distansya. Napunta siya sa nayong ito upang humingi ng direksyon sa mga tao. Nang magdilim, inalok siya ng mga taga-nayon ng pagkain at lugar na matutulugan. Pagkatapos, narealize ni Reggie na ang nayon ay medyo komportable. Nagkomento si Sefe na ito ang dahilan kung bakit napadpad si Reggie sa nayon. Kahulugan, pagkatapos ay tinanong ni Sefe si Reggie kung bakit siya nagplano na pumunta sa kabisera sa unang lugar. Tumugon si Reggie na may isang tao sa kabisera na gusto niyang makilala. Nang marinig ito, nag-isip si Sefe na maaaring may kinalaman ito sa pag-ibig. Itinanggi ni Reggie na ito ay may kinalaman sa pag-ibig. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na plano niyang magbiyahe mag-isa mula sa simula. Ngunit ang katotohanan na sinusundan siya ng kanyang mga kapwa beastmen sa nayon ay nakakabahala. Patuloy niyang ipinaliwanag na sa kasalukuyan, katulad sa kanila, ang hukbong imperial ay dapat nasa lugar at may posibilidad na ang mga sumusunod na hayop na tao ay maaaring mapatay. Ipinahayag ni Reggie ang kanyang hindi kagustuhan sa sitwasyong ito at nagmungkahi ng isang kasunduan. Pakay, layunin niya na itaboy ang nag-uusig ng mga halimaw nang hindi nagdudulot ng pinsala. At kailangan niya ang tulong ni Sefe at Nerguria para maabot yon. Ipinaliwanag ni Reggie na malamang na natunto ng mga beastmen ang kanyang amoy patungo sa lokasyong ito na nagtatrabaho rin sa kanilang kapakanan. Sumasang-ayon si Sefe sa plano. Gayunpaman, maingat si Nerguria at iminungkahi na baka sila'y dinadala ni Reggie sa isang silo na inihanda ng mga beastmen. Kasani na balag abar mayabo. Paubusin sila. Kinikilala ni Sefe ang posibilidad na ito, ngunit binibigyan din niya na kung haharapin nila ang mga kaaway ng sabay-sabay, maaaring humantong ito sa mas mabilis na resolusyon. Kinikilala ni Reggie ang katotohanan ng punto ni Sefe. Tinatanong ni Reggie kung naniniwala ba si Sefe na may tsansa ang mga beastmen na manalo laban sa kanila. Sinagot ni Sefe na nagdedepende ito sa bilang ng mga reinforcement na maaaring mayroon sila. Mukhang naguguluhan si Reggie at nagtatanong kung bakit si Sefe, isang kilalang mangkukulam, ay magiging nababahala. Inamin ni Sefe na kulang siya sa impormasyon tungkol sa mga beastmen. Kinumpirma ni Reggie na mayroong kumulang sa 30 beastmen sa grupo. Nagtatanong si Sefe tungkol sa katotohanan ng kwento ni Reggie na iminumungkahi na kung siya ay mahuhuli niya ngayon at ibibigay siya sa mga beastmen, maaaring iligtas nila ang nayon. Sa pagdinig nito, hinamon ni Reggie si Safid na hulihin siya, ngunit sinabi niyang ito ay isang mahirap na gawain. Tinanong ni Sefe kung bakit ito magiging mahirap. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Reggie. Habang ginagawa sa paggawa nito, ginamit ni Sefe ang Sleeping Coffin spell. Ang spell na ito ay bumuo ng isang barrier sa paligid ni Reggie, una sa harap niya at saka mula sa lahat ng gilid na epektibong nag-trapping sa kanya. Sa kanyang mahika, nakatakas si Reggie. Mahika. Gumawa si Sefe ng isang pader ng lupa sa pamamagitan ng pagpalakas ng lupa sa lupa na ginulong si Reggie. Galit, banta ni Reggie na sisirain niya ang pader. Ngunit bago niya magawa iyon, tinamaan si Reggie ng kidlat. Na maaari niya, pumigil si Sefe sa pamamagitan ng pagputol ng isang bloke mula sa pader na aksidenteng nahulog kay Reggie. Sa kanyang galit, nagreklamo si Reggie na hindi ito isang patas na paraan para hulihin siya. Nang malumanay na tumugon si Gefe, natutulungan niya si Reggie dahil magiging komplikado kung siya ay magkakatakas. Nagpakita rin si Nerguria sa loob ng nasasakupang silo. Tinanong ni Reggie kung talagang gustong tulungan siya ni Sefe. Siya. Nagbilis ang mga iniisip ni Sefe habang nag-iisipan niya ang posibilidad nito ay maaari isang selo. Pigawan, ang kasunod ito ay maaari may mga hindi magandang epekto. Mas mabigat ang kuryosidad ni Sefe tungkol kay Reggie kaysa sa kanyang mga alalahanin. Bihirang pagkakataon na malapit sa isang mahiwagang hayop. Tumayo si Reggie at ipinahayag ang kanyang interes sa mga kahangahangang tao na kanyang nakilala. Hinangaan ni Reggie ang mahika na ginamit ni Sefe. Si Sefe, na mausisa, nagtanong kung ang mga magic beasts ay bihasa sa mahika, at ang mga uri ng mahika na kanilang ginamit. Sinagot ni Reggie na walang kakaiba dito. Hindi kailangan ng mga magical na hayop na gamitin ng mga chant tulad ng mga tao at nagtataglay ito mula sa kapanganakan. Pinaliwanag pa niya na dahil sa salik na ito, ang Sir Arwason Magardao magic ay hindi may pagkakalo sa kanila. At hindi nila ito nauunawaan sa parehong paraan ng mga tao. Nag-isip si Sefe na ipinanganak na may ganitong kakayahan. Tinutulad ito sa isang pisikal na katangian. Halimbawa, isang dragon na humihinga ng apoy ang maaaring makagawa ng gawain na ito dahil sa isang partikular na organo sa loob ng kanyang katawan na nagpapahintulot sa apoy na hininga. O kaya yun ang karaniwang pinaniniwalaan. Ipinaliwanag ni Reggie na mga mahiwagang hayop, kabilang ang mga taong hayop, ang mga kalalakihan, mataas na pinahahalagahan ng lakas. Nabigay siya ng kaugnayan sa kanilang lipunan at sa mga lipunan ng tao, kung saan ang mga mahihina ay nagkakaroon ng kahirapan laban sa mga malalakas. Upang takutin ng beastmen ng nayon, lumikha siya ng bagong lipunan. Nagplano si Reggie na hamunin ang kanilang mga leader sa labanan. Naintindihan ni Sefe at Nerguria ang diskarte ni Reggie. Ngunit nagtataka kung ito'y kasimple lang ng pisikal na sagupaan.
May kapangyarihan, katayuan, at kagandahan si Reggie na itinuturing ng mga palatandaan ng lakas. Ito ang kanyang natural na paghilig na sumunod sa mga utos ng malakas. Pinangalan ni Reggie ang kasikatan bilang ang matakot na tagapagpatay ng impyerno. Nais gamitin ang mga kapangyarihan sa salamangka ni Seifi. Hinihikayat ni Reggie ang babae na makipag-usap sa mga beastmen. Alam na susundin nila ang kanyang mga salita. Si Nerguria, napansin ang lumalaking lapit ni Reggie kay Sepe, kaya't nagpasya siyang agad na turuan si Reggie na panatilihing malayo kay Sepe. Si Sepe ay sumang-ayon sa plano ni Reggie. Nagbalak siyang gamitin ang kanyang mahiwagang kakayahan upang lumipad at takutin ang mga beastmen. Si Sefi ay determinado na magdulot ng takot sa kanilang mga puso at siguraduhin na hindi na sila babalik. Paghihiwalay, umalis si Sefi kasama si Nerguria at sumunod si Reggie sa kanila. Nagkaroon ng lakas sa kanilang sarili sa nayon, si Sefe, Nerguria at Reggie ay naging handa para sa paparating na malaking paghaharap. Itinuro ni Reggie kay Sefe ang lokasyon ng Beastman. Nang makita ng mga Beastmen si Reggie, kumalat ang kagalakan sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng grupo, isang babae na may bunny ears ang nagturo kay Safi at sumigaw. Nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hinala ni Nerguria na ang mga Beastmen ay baka nagkamali at tinakala si Safi bilang anak niya. Sa paningin kay Reggie, parehong ang mga Horsemen at Lionmen ay nagpakita ng kasiyahan, ipinahayag ang kanilang kaligayahan at ipinamamanhik kay Reggie na huwag biglang umalis. Kahit ang mga Beast Girls ay nakisali, pinagsabihan si Reggie sa kanyang mabilisang pagalis. Tumaas ang boses ni Reggie bilang tugon, ipinahayag ang kanyang kalayaan na mabuhay sa kanyang gusto. Ipinahayag niya na ang konsepto ng responsibilidad ay hindi nagtataglay ng parehong kahalagahan para sa kanila dahil sila ay mga miyembro ng lahi ng demon. Nagmamasid sa nagaganap na sitwasyon. Pinanggit ni Sefi na ang mga bagay-bagay ay medyo nagiba mula sa kanyang unang inaasahan sa isang mahinahon na tono. Pinayuhan ni Reggie si Sepe na magpatuloy tulad ng plano. Sa pagpupulong ng kanyang determinasyon, nagpatuloy si Sepe sa mas matapang na kilos at nagtanong kung sila ba ang responsable sa mga pag-atake sa mga nayon ng tao. Ang paglabas ng isang nagsasalitang sanggol ay labis na nagulat sa mga beastmen. Sa kanila, kinilala ng lalaking leon na sila ay nag-secure ng kanilang pagkain. Itinatampok na hindi nila kayang gastusin ang luho ng maluwag na pangangaso habang sinusundan si Reggie. Bilang tugon, tinanong ni Sepe kung ang pagkuha ng pagkain lamang ba ang kanilang tunay na motibo sa pag-atake sa mga nayon. Nagpatawa, sinabi ng Lion Man na natural para sa kanila na kumuha mula sa mga mahina. Tumugon si Sefe na kung natural na samantalahin ang mga mahina, dapat tanggapin din ang kanyang mga kilos. Tumawag siya ng isang makapangyarihang salamangka gamit ang kumpiyansang galaw. Nagdudulot ng malalakas na hangin na umiikot sa kanya, nakasaksi nito. Ito, ang Beastman ay nagiging lalo na naguguluhan at natatakot sa pagkakita sa isang tila bata na nagtatapon ng gayong kakapal na salamangka. Pinapanatili ang kanyang pagpapanggap na galit. Nagpahayag si Sefi na ang spell na kanyang binigkas ay, sa katunayan, napakalakas. Mahina at hindi partikular na malakas. Sa pagdinig sa mga salita ni Sepe at sa kanyang pagpapakita ng kapangyarihan, lahat ng Beastmen ay biglang umurong. Dahil sa kanyang mga aksyon, napilitang umurong si Sepe. Sa mga kilos, ang batang babae na may mga taingan ng kuneho ay tila nakakakita kay Sefi bilang isang alamat na bayani sa konteksto ng mga angka ng demonyo. Ang titulo ng World Hero ay malamang na may kahalintulad na kahalagahan tulad ng konsepto ng Demon King para sa mga tao. Muling ibinukas ni Sefe ang kanyang braso. Ginagamit ang kanyang mahika upang lumitaw ang mga hadlang sa landas ng nag-aatras ang Beastmen. Nagtatayo siya ng 4 na naglalakihang pader na may tumpak na kontrol, epektibong naglagay sa buong grupo sa loob. Idineklara niya na ang lokasyong ito ang magiging huling himlayan nila. Sa pagmamasid sa mga kilos na ito, hindi maiwasan ni Reggie na magkomento. Tinanong kung ito ba ang pinahusay na bersyon ng spell na dati nang ginamit ni Sefe upang hulihin siya. Nakatayo sa ibabaw ng mga pader na kanyang itinayo. Tumanggap si Sepe ng isang utos na tono at babalaan ng mga Beastmen na ang kanilang tanging pagkakataon na mabuhay ay umurong sa kanilang nayon at nagpangakong hindi na kailanman lalabag sa teritoryo ng tao. Bilang tugon sa kanyang deklarasyon, sumuko ang lahat ng halimaw kay Sefi. Si Nerguria, na nagmamasid sa sitwasyon, pumalakpak. Nagplano at ipinahayag niya ang kanyang paghihintay para sa ganitong tugon mula kay Sepe. Sinuri ni Sepe ang lugar at napansin ang kawalan ni Reggie, bagamat nasa loob siya ng mga pader na ginawa niya. Nalito, tinanong niya si Reggie tungkol sa kanyang intensyon na paalisin ang mga Beastmen. Hindi inaasahang tugon ni Reggie. Ibinunyag niya ang kanyang pagnanais na makipaglaban kay Sefe. Halata ang kanyang pagkabigla. Tinanong ni Sepe kung hindi ba ang orihinal na plano ni Reggie ay pumunta sa Royal Capital para makipagkita sa isang tao. Tumugon si Reggie na okay lang. Kung nagawang talunin niya si Sepe, ang bayani, ang taong dapat niyang makita, ay maaaring maakit sa eksena. Tinanggal ni Reggie ang kanyang mga boots, inihahanda ang kanyang sarili para sa nalalapit na laban. Sa pagkakakita nito, sumuporta ang Beastmen sa kanya. Nagbabala si Reggie sa mga Beastmen na panatilihin ang ligtas na distansya dahil magagamit niya ang isang tiyak na teknik. Gayun din, inutusan ni Sefi si Nerguria na manatili habang naghahanda si Reggie. Pinagnilayan ni Sefi ang mga dahilan sa likod ng kanyang dinatitinag na kumpiyansa. Tila ba ang lakas ng isang Beastman ay higit pa sa pisikal na kakayahan at kung may higit pa sa kanilang mga kakayahan. Tinanong ni Sepe kung paano balak sagutin ni Reggie ang kanyang mahika. Dahil wala siyang mahikang kapangyarihan. Tinuro ni Reggie ng direkta kay Sefi, inaabala ang kanyang mga saloobin at pinanggit na nakalimutan niyang ipaalam sa kanya ang isang mahalagang bagay. Inilahad ni Reggie na ang mga miyembro ng lahi ng demonyo ay mayroong katutubong natatanging mga kakayahan. Kabilang ang tinukoy ni Safi bilang mahika. Ang pahayag na ito ay nagudyok kay Seifei na matanto na may tunay na mahiwagang potensyal ang mga individual na demon. Naalala niya ang isang usapan sa isang senior na miyembro ng konseho. Siya, na nagbanggit ng bihirang pangyayari ng isang Beastman na ipinanganak na may natatanging kapangyarihan. Ngayon, kinikilala niya na si Reggie ang taong iyon. Sinimulan ni Reggie ang isang gising na salamangka, silid, nagpapalit sa isang hybrid na anyo na pinagsama ang katangian ng tao at lobo. Sa isang kahanga-hanga na pagbabalik ng mga pangyayari, nawala siya sa paningin, naabala ng kanyang biglaang pagkawala. Naabala si Sepe.
Biglang nagpakita ulit si Reggie sa harap niya at mabilis na naglunsad ng isang atake na nagpabagsak kay Chepe. Sa kasunod ng atake, pinatay ni Reggie si Chepe. Pagkatapos, si Nerguria ay nagmadali na tinulungan si Chepe na nagpahayag ng pagkabahala para sa kanyang kalusugan. Ang mga beastmen sa paligid ay patuloy na naghihiyawan para sa kahangahangang display ni Reggie. Sa mabilis na galaw, ang braso ni Reggie ay kumilos ng may kahusayan na nagbibigay ng isa pang malakas na suntok na nagpadala kay Sefe na lumilipad muli. Sa kasalukuyan, inlunsad ni Nerguria ang kanyang pag-atake laban kay Reggie na may determinasyong iyon at ang kanyang espada. Gayunpaman, mabilis na iwas ni Reggie ang kanyang suntok na wala sa paningin. Muling lumitaw siya sa likuran ni Nerguria at pinatalsik niya ang kanyang espada. Nagyabang tungkol sa kanyang natatanging bilis, ang pahayag ni Reggie ay nagtamo ng mainit na pagtanggap mula sa iba pang mga beastman. Samantala, nanatili si Chefe sa lupa habang nasa tabi niya si Nerguria. Hinamon ni Reggie si Nerguria, tinatanong kung nais niya itong ipagpatuloy ang konfrontasyon. Ininadwag, si Nerguria ay kumuha ng isa pang espada ay tinapon ito kay Reggie. Si Reggie sumugod sa kanya ng buong bilis. Inaasahan na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang tabak para matalo siya. Noong nakaraan, hindi kayang talunin ni Nerguria ang tabak, ngunit ang kanyang kasalukuyang tabak ay sa kabilang dako, sinusubukan ni Nerguria ang espada na natanggap niya bilang regalo mula kay Rumifort, kasama rin si Sefi. Nagkomento si Nerguria sa itsura ng espada, pansin ng mga palalong at hindi matalas na gilid, sinusuri. Tungkol dito, ipinahayag ni Sefi ang kanyang pag-alala. Nag-iisip kung binigay ba ni Rumifort ang espada kay Nerguria bilang isang biro, si Nerguria, ngunit binigyan din ng hindi pangkaraniwang katangian ng espada. Inilarawan niya kung paano pakiramdam ng espada na medyo magaan, ngunit may misteryosong aura. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sefi na subukan ni Nerguria ang isang pagkilos ng pagputol sa espada. Kinuha ni Nerguria ang espada at pinukol sa mga salansan ng dayami, ngunit sa gulat ng lahat, hindi lamang tumabas ang espada sa dayami, ito rin ay tumabas sa puno na nasa likod ng mga salansan ng dayami. Ang hindi inaasahang resultang ito ay nag-iwan kay Sefe sa kalagayan ng pagkabigla. Pinaliwanag ni Nerguria na habang siya ay nagpapalipad ng espada, isang matinding pakiramdam ng bigat ang umabot sa kanya, sa puntong natatakot siyang baka madetach ang kanyang mga braso. Nang matapos ni Nerguria ang kanyang swing, ang timbang ng espada ay tila bumalik sa kanyang magaan na estado muli. Nag-espekula siya na ang masa ng espada ay maaaring magbago batay sa kanyang bilis. Hinugot mula sa kanyang mga alaala, naalala ni Sepe ang mga puna ni Commander Balazurak tungkol kay Lady Eugenie, kilala sa pagbibigay ng kanyang mga sandata, kagamitan, at pati na rin ang kanyang katawan ng mahika, alinsunod sa kanyang titulo. Inisip ni Sefe na maaaring may mahiwagang epekto ang espada na eksponensyal na nagpapalaki ng kanyang masa tungkol sa kanyang bilis. Sa pakikipag-ugnay sa mathematical na pagdedeksyon, natuklasan niya kung bakit ang espada ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Napagpasyahan ni Sefe na kung ang mga ngalakal ay makakakontrol ng mahusay sa bilis ng espada, maaari itong maghatid ng malalakas, dumadagundong ng mga suntok laban sa mas nakakatakot ng mga kalaban, habang nagpapahintulot ng mas pinigil ng mga pagsalakay laban sa mas mahihinang kalaban. Sinusubok ni Nerguria ang natatanging espada na sa kanya ay nababagay para sa isang tulad ni Commander Balazur na mabait, lurak, bumabalik sa kasalukuyang labanan. Ginagamit ni Nerguria ang parehong espada laban kay Reggie. Kapag naglunsad si Reggie ng isang pag-atake, nagbibigay ng tugon si Nerguria sa isang mabilis at matinding paghampas ng tabak na nag-uugnay, na nagpapabagsak kay Reggie pabalik. Kinikilala ni Reggie na ang suntok ay hindi inaasahang malakas, na nagiiwan sa kanya na medyo napatanga. Mabilis niyang naibalik ang kaniyang balanse at muli nagharap si Nerguria at Reggie. Sa gitna ng kanilang konfrontasyon, sinimulan ni Nerguria ang isang pag-atake, ngunit mahusay na iniiwasan ni Reggie ang kanyang mga suntok. Sumasagot siya sa isang atake na nagmula sa kanya na tumama kay Nerguria. Subalit hindi nanlilyo, patuloy na nagtutulak si Nerguria, sinusubukan maglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit iniiwasan ni Reggie ang dalawa sa kanyang mga pagsisikap. Nilalait ni Reggie ang Nerguria, ipinapahiwatig na sa kabila ng kanyang pagkabigla. Naghihirap siyang makipagsabayan sa kanyang mga kilos. Hinahangaan ng babae na may mga bunny ears ang bilis at kasanayan ni Reggie. Kasanayan. Muling pinipilit ni Reggie ang pag-atake, ipinahayag na kahit na magwala si Nerguria, hindi siya malalampasan. Habang sinasabi niya ito, siya ay nakakamit ng isang tama kay Nerguria. Pinipigilan ni Nerguria ang kanyang sarili at nagpapahiwatig na maaari siyang magbigay ng parehong obserbasyon kay Reggie, nagpapahiwatig ng lakas ng bawat hampas niya. Sinabi niya na kung si Reggie ay makakagawa lamang ng mga banayad na pag-atake, hindi niya siya matatalo. Ang deklarasyong ito ay nagpaparamdam ng kaunting kaba kay Reggie. Ang mga kalapit na beastmen ay nagpapahayag na ang labanan ay hindi magiging pabor sa alinmang partido. Bigla, ang karamihan ng beastmen ay nagsisigawan tungkol sa sanggol. Pareho si Nerguria at Reggie ay lumingon upang makita na si Sepe ay bumangon na. Nakakita si Sepe na nakatayo. Nagkomento si Reggie na ito'y inaasahan mula sa isang mago. Nagmumuni-muni siya kung paano siya nakaramdam ng kakaiba ng suntukin niya ito kanina. Eksaktong si Reggie ay nagbabalak na sasalakayin si Sefe. Gumawa siya ng galaw gamit ang kanyang kanang kamay sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang maliit na daliri at hinlalaki. Ang kilos na ito ay nag-activate ng isang defensibong mahika na tinatawag na ang ligtas. Bubble ng seguridad. Ang spell na ito ay partikular na dinisenyo bilang proteksyon para sa mga pagkakataon kapag ginagamit niya ang mahika ng pagipad upang maiwasan ang pagkasikip ng kanyang paloob ng mga organo. Dahil sa biglaang mga epekto, kinilala ni Sefe si Nerguria para sa kanyang ibinigay na oras. Pinapahintulutan siyang malaman kung paano malalampasan ang mga taktika ni Reggie. Ramdam ni Reggie ang isang kurot ng pag-aalala. At tinanong si Chepe tungkol sa kanyang pahayag. Nagtataka siya kung binabaan niya ang kanyang tingin. Pagkatapos napigilan siya sa kanilang nakaraang pagtatagpo, hinamon ni Chepe si Reggie na lumapit sa labanan na may lahat ng kanyang lakas ngayong oras. Iniimbitahan niya siya na magdala ng kanyang buong lakas at harapin siya ng diretso. Direktang hinamon, CFE ni Reggie. Binukay din niya na mayroon siya makipagtulungan sa kanyang mga kaibigan kung nais niya. Medyo mapangahas. Nagsalita, nagreklamo na may halong galit. Ibig sabihin ay parabang sinadya ni Sefe na hikayatin siya at pilitin siyang i-knockdown siya muli. Tumaas ang kanyang boses. Tinigtor na ksfarayag ang retsyang intensyon na pagsisisiyan niya ang kanyang pag-inis sa kanya. Si Sefe na kalmado naglahad na si Reggie ay nag-target sa kanyang minamahal na Nerguria kanina. At ito ang galit na nais niyang ilabas. Nag-take ng initiative si Reggie at naglunsad ng atake kay Sefe. Gayunpaman,
Habang siya ay lumapit, mahusay na iniiwasan ni Seffi ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paglusot sa ilalim niya at sumunod na sinaktan ang kanyang tiyan. Ginamit ni Reggie ang invisibility upang iwasan ang unang pagtama ni Seffi. Ngunit tinamaan niya ang ulo nito habang ito ay nagiging mas kita. Agad na sumunod, nagpadala siya ng malakas na sipa sa mukha ni Reggie na nagpabagsak sa kanya. Ang pagkatalo ni Reggie ay ikinagulat ng mga beastmen at ang kanilang gulat ay nagbago sa galit habang sila'y sama-samang inatake si Seffi sa isang galit na pagsalakay. Subalit mahusay na hinawakan ni Seffi ang nagngangalit na salakay. Ginagamit ang kanyang mga kasanayan upang mabisa at mabagsik na sipa at suntok ang kanyang mga taga-atake. Tinalo bawat isa sa kanila. Sila, ang hindi inaasahang pagpapakita ng lakas ay nag-iwan ng pag-alinlangan sa Beast Girls. Ang pangunawa ni Seffi sa unique na mahika ni Reggie at mabilis na kilos na nagpapaalala sa mystical na Shukishi ay nagdulot ng ideya sa kanya. Ginamit ang mga formula at kalkulasyon ng matematika, binuksan ni Seffi ang mga mekaniko sa likod ng mga kakayahan ni Reggie. Napagtagumpayan ni Seffi ang lahat ng umatake na beastmen nang hindi nagtamo ng anumang pinsala, nakaligtas siya ng walang gasgas. Sa kabila ng pagkakasugatan, pumagitna si Reggie, pinapayuhan ang natitirang beastmen na huwag makipaglaban kay Seffi, ipinagdiinan niya na siya ay dapat na maging pinakamabilis. Gayunpaman, tumanggi si Reggie na umurong at muling sinugod si Seffi, kasama ang mga primitibong sigaw na parang hayop. Lumapit, ginamit ni Seffi ang kanyang mga kalkulasyon sa matematika upang ma-anticipate ang kanyang pagkilos at kontrahin ang kanyang atake. Ang resulta ay isang malakas na suntok na nagpatalsik kay Reggie sa kalangitan. Sa pagkakita sa kamanghamanghang pangyayaring ito, ang napakahirap para sa Beastman at Bunny Girl na paniwalaan ang kanilang nakita. Kinuha ni Seffi ang kalamangan nang lumipad si Reggie, lumipad din siya at lumapit sa kanya. Sa tumpak na paraan, isinagawa niya ang isang kumikinang na muntik makasakit na suntok na malakas na tumama kay Reggie. Bagaman maaring lumabas itong simple na suntok, tumigil si Seffi bago pa man makipag-contact, gumawa ng malaking epekto na nagdulot ng malubhang sakit sa tumanggap. Matapos makaranas ng malakas na pag-atake, bumagsak, nabugbog at natumba sa lupa si Reggie. Sa gitna nito, nagpakita ng concern ng Beastman. Ang kanilang ekspresyon ay nagpapakita ng pag-aalala at kaba. Lumakad si Seffi patungo kay Reggie na nasa kabila ng pintuan. Sa sahigat na kinig habang siya ay nagmumura tungkol sa kanyang disbelief sa pagkatalo sa isang tao na iba sa isang partikular na tao, iba sa barbot. Ang emosyon ni Reggie ay umapaw at siya ay nagsimulang umiyak ng buong buo. Samantala, pinantayan ni Seffi siya habang tumatawag nang marinig ang pangalan na Barbu. Kinwestiyon ni Seffi si Reggie. Itinanong kung tinutukoy niya si Miss Rumifort, isang blonde-haired mage. Ipinaabot ni Reggie ang kanyang pagkabigla at tinanong kung paano nakakilala si Seffi kay Miss Rumifort. Tumugon si Seffi. Inihayag na si Miss Rumifort ang nagbigay kay Nercuria ng mahiwagang espada. Ibinaling ni Seffi ang kanyang pansin sa mga beastmen. Inutusan niya sila na samahan si Reggie pabalik. Nagdiin siya na si Reggie ang sanhi ng gulo sa kabisera dahil sa mga alalahanin na ibinabangon tungkol sa isang paparating na organisadong atake ng beastman. Kinikilala ang pangangailangang linawin ang sitwasyon. Natukoy ni Seffi na kailangan niyang bumalik at ipaliwanag ang lahat. Na-shock si Reggie sa desisyon ni Seffi na pakawalan sila sa kabila ng lahat ng nangyari. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigla sa kanyang mga kilos. Ipinaliwanag ni Seffi na siya ay nagbigay ng pangako na ibunyag ang lahat ng walang mapipinsala. Pinapanood ang maaway na posisyon ni Seffi. Pareho si Reggie at ang iba pang mga beastmen ay nagkaroon ng paghanga at kagustuhan para sa kanya. Sa may salamat for takin ni Turek siya nitop si Prohaya kanila yung kanilang pag-aang sa kanya. Kinilala ng lalaking leon ang lakas ni Seffi at binanggit ang kanilang alituntunin na sundin ang malakas. Si Seffi, na naghahanap ng tulong mula kay Nercuria, natagpuan niya ito na malalim ang iniisip. Nag-iisip, marahil ay iniisip ang natatanging katangian at mga gawa ni Seffi. Sa Leoland Castle, nagulantang ang mga pulis at mga bantay ng kastilyo sa takbo ng mga pangyayari. Inilahad ng hari ang kanyang kuryosidad. Tinanong ang intensyon ni Seffi sa pagdala ng mga sundan na kalalakihan. Sumagot si Seffi. Nagpahayag, ipinahayag ang kanyang hangarin na tanggapin ang mga ito bilang kanyang mga kaapihan formal. Ang simpleng ideya ng mga beastmen bilang mga kaapihan ay nagdulot ng pagkakabigla sa mga gwardya. Tinutukan ni Seffi ang nakatipong mga beastmen. Pinatitibay ang isang set ng mga altuntunin na kailangan nilang ipatupad. Ang pagpigil sa upadangin sa mahina, iwasan ang pagsasaktan sa mga tao, ang pag-iwas sa pagnanakaw ng pagkain. Tinatinggiran ang di kailangan karahasan sa iba. Nagulat ang mga gwardya at pulisya sa organisasyon at disiplina na ipinakita ng mga beastmen sa ilalim ng patnubay ni Seffi. Pinanggit ni Seffi ang isang lihim na tuntunin sa kanyang 10 tuntunin. Kung may taong magpapaiyak sa kanyang pamilya, magkakaroon ng malubhang mga kahihinatnan. Sa pagdinig ng paghahayag na ito, takot at alalahanin ang kumalat sa mga Beastmasters. Pinag-usapan ng mga gwardya at pulis sa kahangahangang disiplina at asal ng parehong Seffi at ng Bismillah. Beastman, tahimik na nakikinig, sinipsip ng hari ang impormasyon habang ipinaliwanag ni Seffi ang kanyang kaalaman sa Beastman at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Ang impormasyong ibinahagi ni Seffi sa hari, kasama ng ilang mahahalagang punto. Una, binigyang din niya ang nakakagulat na karaniwan ng Beastmen na may mga itsura na katulad ng mga tao. Dagdag pa, ipinunto niya na kahit yung mga beastmen na may malinaw na katangian ng malahayop ay hindi madalas makagamit ng mahika. Sa halip, ang kanilang pangunahing kalamangan ay nakasalalay sa kanilang itinaas na pisikal na kakayahan kumpara sa mga tao. Sa katunayan, sa mga lahi ng demonyo, ang mga beastmen ay perceived bilang medyo disadvantaged. Nagpatuloy pa si Seffi na maaring dahil sa kanilang medyo mababang katayuan sa mga lahi ng demonyo, maaring may kasaysayan ng beastmen na pangangailangang patunayan ang kanilang halaga sa pamamagitan ng mga labanan. Ang kontekstong pagkasaysayan na ito ay maaaring humantong sa maling pagkaunawa kung saan ang beastmen ay mali ang pagkakakilala bilang mas nakakatakot kaysa sa kanilang totoong kalagayan. Ang mga pananaw ni Seffi ay tumutukoy sa komplikadong posisyon ng beastmen sa mas malaking balangkas ng lahi ng demonyo sa kasalukuyang sitwasyon. Naging leader si Seffi ng mga beastmen. Pagpuno sa bakanting iniwan ng kanilang dating leader, sino ang namatay sa isang salpukan?
Sa departamento ng Magic Staff ng Imperial Army, ang Beastman Division ng Bureau ng Demon Race, kilala rin bilang Alfie Village Security Force. Ang Bunny Girl ay bigla na lamang nakatuklas ng isang karot. Ang mga Beastmen ay may pagkakapareho para sa mga karot, kahit na medyo nakakainis si Ragna sa kanilang presensya. Gayunpaman, ang ilan sa mga Beastmen ay napatunayang kapakipakinabang at tumulong kay Ragna. Si Velum ay naglaro ng isang laro ng chess kasama ang mga Lionmen. Nagmumuni-muni na dati nang nakaranas ang puwersa ng hindi sapat na mga tauhan. Ang pagkakaroon ng Beastmen sa kanilang hanay ay may malaking positibong epekto. Pinawasan ang kanilang mga balakid sa workforce at nagpabuti sa kanilang mga kakayahan. Bagaman maaaring lumabas na ang ingay na dulot ng pag-atake ng Beastman ay nasa ilalim na. Hindi pa nakikilala ni Sefe na sa ilalim ng ibabaw, ang mga epekto ng insidenteng iyon ay nagbubunsod ng mas mapanganib at mabigat na atmosfera sa loob ng kabisera. Sa kanya, ang epekto ng pag-atake ay humantong sa isang mas malalim at mas madilim na undercurrent ang hindi katiyakan sa syudad. Naglakbay siya mag-isa, iniwan si Red. Nagtataka tungkol sa kinalalagyan ni Sefe. Tinanong ni Reggie si Nerguria tungkol sa kanyang lokasyon. Sinabi ni Nerguria kay Reggie na si Sefe ay nag-a-attend ng meeting at ipapayo niya sa kanila na iwasan ng madalas na paglabas sa ngayon. Naroon. Kahit nagiit ni Reggie ang higit pang impormasyon, si Nerguria ay tikom ang bibig. Habang naglalakad si Sefe sa lugar, napapansin niya ang reaksyon ng mga lokal na may inis at takot sa kanyang pagkikita. Nakitang kanya. Mga bulong at mga usapan tungkol sa kanya ang nagpuno sa hangin. Sa gitna ng mga usapan, narinig ng Sefe ang isa na nagbabala sa iba na maging maingat sa pagsasalita ng negatibo tungkol sa kanya. Dahil mayroon siyang autoridad, napatayin sila sa pamamagitan ng kanyang formidable na kapangyarihan. Nang marinig ang paunang pag-uusap, nakaranas si Sefe ng damdamin ng pagmamalaki at sinabi niya na naririnig niya ang kanilang mga salita sa kasalukuyang sandali. May poot na naguspong laban kay Sefe sa mga mamamayan ng kabisera. Ang mga chismis sa mga residente ay naglalarawan kay Sefe bilang isang walang ingat na individual na whimsically nagpakilala ng mga demonyo sa pera. Ang pangunawa ay nagmula sa kung gaano kabilis niyang nalutas ang krisis ng Beastman. Hindi alam ng publiko. Balita tungkol sa mga paglusob ng Beastmen sa teritoryo ng bansa at sa kanilang pag-usad patungo sa kabisera ay hindi pa inamin. Kinilala ni Sefe na ang kanyang kasalukuyang reputasyon ay hindi bago. Matagal na niyang kilala ang kanyang negatibong imahe. Nag-isip siya na marahil haharapin niya ang kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Nagpasimple si Sefe sa kanyang paraan ng paglalakbay upang hindi dagdagan ang kaguluhan ng mga tao at pinili na gumalaw ng walang tolda. Sa gitna ng kanyang mag-isa na paglalakbay, lumapit ang isang bata at nagtapon ng isang bagay kay Sefe. Tinamaan siya sa mukha. Tumaas ang boses ng bata sa paratang, hinimok si Sefe na umalis sa lungsod at tinawag siyang halimaw. Ang paligid na karamihan ay nag-react sa isang halo ng pagkagulat at pangamba. Natatakot na baka ang matapang na pagpapahayag ng bata ay mag-trigger ng marahas na tugon mula kay Sefe. Subalit, agad na umaksyon ang ina ng bata. Pinagsasabihan ng kanyang anak para sa kanyang mga gawa at ipinahayag ang kanyang pangamba tungkol sa kanyang asal. Nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, pinatawad ng ina at anak ng tapat si Sefe. Sa gitna ng posisyon ni Sefe bilang isang tagapagpatay, ang ideya ng isang batang-bata na bukas na naghahagis ng mga bagay sa isang tao at tinatawag silang halimaw, tila hindi pangkaraniwan. Naisip ni Sefe na ang uri ng mga usapan na kadalasang ginagawa ng mga tao sa paligid ng bata ay maaaring makabuluhan na makaimpluwensya sa kanyang pagkilala. Ang mga alaala ay umusbong sa isip ni Sefe. Muling pinapanood ang mga sandali kung saan pinagsasalitaan siya ng masama ng mga tao. Kinukutya siya batay sa kanyang reputasyon. Sa kabila ng masakit na sitwasyon, kinapanatag ni Sefe ang bata, tiniyak sa kanya na maayos ang lahat. Subalit, nang ipakita ni Sefe ang kanyang mukhang basang luha, naging malinaw ang kanyang emosyonal na kalituhan sa pagkakakita sa mga luha ni Sefe. Nagulantang ang mga taga-nayon at nagulat. Isang madre ang lumapit mula sa karamihan at tinanong si Sefe kung okay siya. Nagpalit ang setting sa headquarters ng Night Order. Matatagpuan sa loob ng dakilang katedral ng Imperial Capital. Sa loob ng mga marangal na hall na ito, inalay ng walang bilang ng mga nawawalang kaluluwa ang kanilang mga dasal. Sinamahan si Sefe sa isang opisina na nagtatanaw sa dakilang katedral. Sa opisina, may isang tao na nag-alok ng inumin kay Sefe. Ang madre ay nagsabing napakalma na ni Sefe na hindi naman magawa ni Sefe. Kinumpirma. Naalala ni Sefe ang presensya ng madre noong kanyang seremonya ng kasamahan at humingi ng paumanhin sa kanyang pagpapakita ng luha. Hinalo siya ng madre na ang pag-aasikaso sa isang umiiyak na sanggol sa mga kalye ay bahagi ng kanyang tungkulin. Tinanong ng madre kung bakit naglalakad si Sefe nang walang kasuotan. Nagtiwala si Sefe sa kanya. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga taong nagsasalita sa kanyang likuran at ang kanyang pagkatubili na kumain kasama ang mga malapit sa kanya. Namalayan ng madre ang isa pang ibabaw sa mga alalahanin ni Sefe at sinabi na ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang sanggol na magi tulad niya na kamuhian ng maraming tao. Inamin ni Sefe ang kanyang papel sa sitwasyon at pinalawak pa ito ng madre. Ipinapaliwanag na naging target si Chepe ng negatibidad ng mga tao dahil sa kanyang natatanging posisyon. Si Chepe ay nabigla sa pagbubunyag na ito at nagpatuloy ang madre. Sinabi na bahagyang sinisi lamang niya si Sefe dahil hindi normal para sa isang maliit na bata na magdala ng ganitong kalawak na pagkasuklam. Idiniklarar ng madre na ginagamit ng simbahan si Sefe bilang pokus ng galit ng mga tao. Ginawa siyang simbolo ng pangamba. Binigyang diin niya na hindi ito buong buo ang kasalanan ni Sefe at hindi natural para sa isang batang ganito kabataan na magdala ng ganitong kalawak na pagkamuhi. Sa kanilang pagmamasid sa kanilang nayon, mataas na pinahahalagahan ng mga residente si Sefe. Tinuturing siya bilang isang bayani, lalo pang hinikayat si Sefe, kinumpirma ng isang madre ang kanyang lakas. Kinakausap siya bilang isang matatag na dalaga. Hinulaan ng madre na kalaunan ay matatanggap ng mga tao sa kabisera si Sefe bilang isang bayani. Gayunpaman, natukoy ng madre ang isang nakababahalang tao na si Bishop Calicajal, ang leader ng matagal ng inaasahang batas ng Ethereal, bilang isang pinagmumulan ng negatibong impluensya. Ipinaliwanag ng madre na ang pananampalatayang hero ay isang pangunahing relihiyon sa imperyo. Ang mga tao ay nagdarasal para sa mga reinkarnasyon ng bayani
Ngunit ang lumabas ang bayani na hindi tugma sa kanilang inaasahan, nagumpisa ang mag-aalilangan na magusaks pagkakaisa ng mga tao. Pagkakaisa, idinagdag ng madre na kung itatanggin ng bayani ang relihiyosong order at sasali sa imperial na militar, magiging hindi ito maginhawa para sa kanila. Ang order. Gumawa ng malalim na pagsisikap ang simbahan upang baguhin ang opinyon ng publiko para kontrahin ang pagkilala na hindi si Sefe ang bayani. Unti-unti na nauunawaan ni Sefi kung bakit mayroong galit ang karamihan sa kanya. Minungkulan ni Sefi na kung hindi siya ang tunay na bayani, ang solusyon ay maaaring paglilinaw lamang ng kanyang katayuan sa publiko. Tumayo siya mula sa sofa at pinasalamatan ng madre para sa panghahayag. Wala, gayunpaman, nagudyok kay Chefe na maghintay at tinanong kung nagnanais pa siya na maging tunay na bayani. Ang hindi inaasahang tanong ay nagpatangay kay Chefe.